Sa gitna ng plaza ng kampo na binabayo ng matinding init ng araw, isang babaeng sundalo ang nakatali sa isang haligi. Ang kanyang uniforme ay gutay-gutay na, at ang mukha niya ay namamaga at hindi na halos makilala. Si Sargento Mayor Leo Tigre Reyes, ang brutal na komander, ay marahas na hinawakan ang buhok ng dalaga at pilit na itinagilid ang ulo nito. Isang nakakasuklam na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi ka pa rin natututo, ano, hayop ka. Sa isang kumpas ng ulo niya, si Sargento Joel Bautista, na nakatayo sa tabi, ay binuksan ang portable torch na hawak nito. Kasabay ng isang matinis na tunog, isang asul na apoy ang nagliyab ng marahas. Sumigaw si Sargento Reyes na parang demonyo. Ipakikita ko sa iyo kung ano ang impyerno. Ang naglalagablab na apoy ay dahan-dahang lumapit sa itim na buhok ng dalaga. Chiik! Isang kakilakilabot na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang buhok niya ay nagsimulang masunog, at isang nakasusulasok na amoy ang kumalat sa paligid, ngunit ang babaeng sundalo ay hindi sumigaw. Bagkus, nagngingit-ngit siya. Tanging mainit na luha lamang ang walang tigil na dumadaloy sa magkabilang pisngi niya. Sa sandaling iyon, walang sinuman sa lugar na iyon ang nakaalam. Ilang minuto lang ang nakalipas, ang kanyang ama, isang alamat na general na namumuno sa pinakamalakas na Special Forces ng Pilipinas, ay nakatanggap ng isang tawag. At ngayon, siya ay papalapit. Ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Sa puso ng kapangyarihan ng militar ng Pilipinas, sa isang malawak na Underground Bunker Command and Control Center, C3, na kung saan nagtatagpo ang liwanag at dilim. Isang malamig na tensyon ang bumabalot sa hangin. Ang asul na liwanag na nagmumula sa 12-dosenang malalaking screen ay sumasalamin sa matatalas na mukha ng mga elite officer. Sa loob ng espasyong iyon, walang ibang ingay na pinahihintulutan maliban sa mababang ugong ng malalaking server. Ito ang utak ng Philippine Special Operations Command, SOCOM. Sa gitna ng command area, nakatayo ang isang lalaki. Nakatingin siya sa pangunahing screen sa harap na walang anumang kagalawan. Ang screen ay hinati sa maraming bintana na nagpapakita ng mga berdeng footage mula sa night vision at high resolution na mga larawan mula sa drone na live na ipinapalabas. Ang kanyang pangalan ay Antonio Tonio Valenzuela. Ang kanyang ranggo ay Teniente General Lieutenant General. Walang anumang emosyon ang makikita sa kanyang mukha. Tila ito ay matigas at malamig na parang inukit na bato. Tanging ang manipis na mga peklat na inukit ng hindi mabilang na mga labanan at operasyon ang tanging patunay sa kanyang pinagdaanan. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa target sa screen na hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Ang kasalukuyang operasyon ay tinatawag na Viper Strike, isang malaking saklaw na counter-terrorism exercise upang lipulin ang mga kunwaring terorista na nakapasok sa mga istasyon ng Manila Light Rail Transit, LRT, at iligtas ang mga bihag. Ang bawat galaw ay eksakto, parang isang perpektong makina na nabuo sa libu-libong pagsasanay. Isang operations officer ang nag-ulat sa nanginginig na boses, General, ang Alpha Team ay nakarating na sa 50 metro bago ang target. Gaya ng inaasahan, may tripwire na nakakabit sa pasilyo. Hindi man lang kumurap si General Valenzuela, nag-zoom siya sa thermal camera footage sa screen. Isang manipis na pulang linya ang tumawid sa pasilyo. Pindot niya sa switch ng mikropono. Ang kanyang boses ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan ng C3, ngunit iyon man ay malamig at tuyo na parang tunog ng makina. Bravo Team, bypass sa air duct ng ikalawang basement. Alpha Team, mag-antay sa aking senyales. Ang kanyang utos ay maikli at simple. Mga salita na walang labis. Ganyan lagi ang kanyang estratehiya, surpresahin ang kalaban at tapusin ang sitwasyon sa loob lamang ng isang saglit, sa pinaka-hindi inaasahang lugar. Kaya siya tinawag na Agila, Ghost, Eagle. Sa screen, tahimik na inalis ng Bravo Team ang takip ng air duct. Ang kanilang galaw ay walang pag-aalinlangan. Pagkaraan ng ilang sandali, isang bagong footage ang lumabas sa screen. Ito ang Bravo Team na ganap na napasok ang likuran ng mga terorista. Ang tripwire ay wala ng silbi. Ang dulo ng labi ni General Valenzuela ay bahagyang kumibot, halos hindi mapansin. Alpha Team, pasok. Sa pagbagsak ng kanyang salita, sumabog ang isang flashbang sa screen. Boom! Isang mapurol na putok at puting usok ang umakyat. Ang mga miyembro ng LRR, na nakasuot ng itim na battle dress, ay pumasok sa istasyon na parang kidlat. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril, at isa-isang bumagsak ang mga sundalong gumaganap na terorista. Ang lahat ay natapos sa loob lamang ng 15 segundo. Sitwasyon. Tapos. Lahat ng bihag, nailigtas ng ligtas. Mababang hininga ng pagluwag ang lumabas sa loob ng C3, ang tensyon ay kumalas na sa mukha ng mga opisyal. Ito ang sandali ng isa pang matagumpay na simulation ng operasyon. Ngunit ang mukha ni General Valenzuela ay nanatiling hindi nagbabago. Para sa kanya, ang tagumpay ay isang inaasahang resulta, hindi isang bagay na ipagdiriwang. Lumingon siya, handa na siyang tumanggap ng after-action report. Sa sandaling iyon. Vrrr.
Isang mababang pag-vibrate ang narinig mula sa loob ng bulsa ng kanyang battle dress. Lahat ng tingin sa C3 ay biglang napunta sa kanya, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng personal na communication device dito. Hindi exempted ang general mula sa patakarang iyon. Ngunit ang cellphone ni General Valenzuela ay iba. Ito lamang ang palaging nakabukas para tumanggap ng tawag mula sa iisa lamang na numero. Sandali siyang nag-alinlangan. Oras na ito para tanggapin ang debriefing ng operasyon, ngunit isang masamang pakiramdam ang dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang kamay upang pigilan ang mga opisyal. Sandaling tigil. Naglakad siya patungo sa sulok ng C3, kung saan may soundproof na pader. Ang kanyang paglalakad, gaya ng dati, ay tahimik at determinado. Inilabas niya ang cellphone mula sa bulsa. Isang hindi pamilyar na numero ang lumabas sa screen. Hindi ito ang numero ng kanyang nag-iisang anak na babae, si Sofia. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Spam na tawag ba? O isang maling tawag? Hahalikan na sana niya ang tawag, ngunit pinindot niya ang answer button dahil sa isang kuro-kuro. Hindi niya maaaring balewalain ang posibilidad na makakatanggap siya ng tawag mula sa kampo kung sakaling may masamang nangyari sa kanyang anak na isa ng sundalo. Sa sandaling inilapit niya ang cellphone sa tainga niya, isang apurahan at desperadong boses ng isang batang lalaki ang sumambulat mula sa kabilang linya, halos isang sigaw. Hey General po ba kayo? Si Teniente General Antonio Valenzuela ng SOCOM. Ang mga mata ni General Valenzuela ay naging matalas. Alam nito ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ito isang simpleng spam na tawag. Ang kanyang boses ay umalingaunggaw ng mababa, ako si Valenzuela. Sino ka? Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig ng husto dahil sa takot. May mga ingay ng pagbangga at pagbasag ng mga bagay, kasabay ng mahinang pagmumura. Ako po. Koporal po ako. Kasama po ni Pribadong Sofia Valenzuela, sa kampo po kami. Si Sofia po. Nasa malaking problema po siya. Sofia. Sa sandaling narinig niya ang pangalang iyon, pakiramdam ni General Valenzuela ay bumagsak ang kanyang puso sa sahig. Ang kanyang bakal na puso, na hindi kailanman nanginginig sa loob ng ilang dekada ng pakikipaglaban sa battlefield, ay biglang yumugyog sa isang salita lamang. Anong nangyayari? Magsalita ka ng tuwid. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit naramdaman niya ang dulo ng kanyang boses na nanginginig. Ang sundalo sa kabilang linya ay halos humihikbi, si Sargento Mayor Reyes at Sargento Bautista, ang mga demonyong iyon, dinadala nila si Sofia sa bodega at walang awa siyang binubugbog ngayon. Gumawa sila ng walang katuturang dahilan para saktan siya dahil lumaban siya. Sargento Mayor Reyes. Sargento Bautista. Inukit ni General Valenzuela ang mga pangalang iyon sa kanyang isip na parang mga pangalan ng assassination target. Ang cellphone sa kanyang kamay ay umuugong na parang mababasag. Nawala ang kulay sa kanyang mukha, at ang kanyang mukha na parang granito ay biglang naging yelo. Nasaan ang lokasyon? Sabihin mo. Sa likod po ng headquarters ng 9th Infantry Regiment, 3rd Division. Sa abandonadong bodega po. Pakiusap, pumunta na po kayo kaagad. Mamamatay po si Sofia. Ag. Biglang, mula sa kabilang linya, may narinig siyang sigaw. Anong sinasabi mo rito, gago ka? Kasabay ng isang mapurol na paghataw. Pok. Isang kakilakilabot na tunog. Kasabay ng maikling sigaw ng sundalong tumatawag, biglang naputol ang tawag. Toot. Toot. Ang malamig na tunog ng makina ay tumagos sa pandinig ni General Valenzuela. Nanatili siyang nakatayo, nakahawak pa rin ang naputol na cellphone sa kanyang tainga. Sa likuran niya, ang mga elite officer ng Pilipinas ay naghihintay, pigil ang hininga, sa susunod na utos ng general na ito. Katatapos lang nilang tagumpay na makumpleto ang isang perpektong exercise. Ngunit ang aura na ibinubuga ng kanilang commander ay napakalupit, na tila ginagawa nitong walang kabuluhan ang lahat ng tagumpay na iyon. Tila bumaba ng ilang grado ang temperatura sa C3, nadama ng lahat na may malaking pagkakamali. Hindi na ito ang agila na kilala nila. Pakiramdam nila ay nasusunog ang hangin sa paligid niya dahil sa galit. Dahan-dahang lumingon si General Valenzuela. Si Mayor Kim, ang operations chief, na humarap sa kanya, ay hindi sinasadyang lumunok ng laway. Ang mga mata ng general ay hindi na mga mata ng tao. Ito ay mga mata ng isang hayop na wala ng kontrol, handa ng sirain ang lahat. Ang tingin ng isang galit na Diyos. Ang matalinong strategist ay naglaho. Ang nakatayo doon ay isang nagngangalit na lobo, na nasa bingit ng pagkawala ng kanyang nag-iisang anak. Dahan-dahang nagbukas ang labi ni General Valenzuela. Ang kanyang boses ay mababa at nakakatakot, na tila nagmumula sa pinakamalalim na hukay ng impyerno. Mayor Kim. Po, General. Sumagot si Mayor Kim sa isang boses na biglang naging lito. Bawat nerve cell sa kanyang katawan ay nakatuon, naghihintay sa susunod na salita ng General. Ikansela ang lahat ng opisyal na schedule ngayon na.
Ang kanyang tingin ay tumagos kay Mayor Kim, nakatuon sa isang lugar na lampas sa C3. Magpalit ka ng sibilyan na damit. Ang itim na sedan na nasa aking garahe ang personal kong sasakyan, ihatid mo iyan sa pangunahing gate ngayon na ako mismo ang magmamaneho. Walang escort o opisyal na record na iiwanan. Hindi ito utos ng isang general. Huminto siya sandali. At idinagdag niya, ito ay utos ng isang ama. Ang huling salita niya ay halos bulong, ngunit tumagos ito sa puso ng lahat ng tao sa C3 na parang matalas na yelo. Bigyan ko kayo ng 5 minuto. Kumilos ngayon na. Wala nang tanong. Sumagot si Mayor Kim ng malakas at tumakbo palabas ng C3 na parang baliw. Dahan-dahang tiningnan ni General Valenzuela ang cellphone sa kanyang kamay. Ang screen ay bitak na parang sapot ng gagamba dahil sa lakas ng kanyang kapit. Tinitigan niya ang dilim lampas sa basag na screen at bumulong ng mahina, "Fia, pupunta na si Papa." Sa sandaling iyon, ang mensahe ng Viper Strike Success na nakadisplay sa lahat ng screen sa C3 ay tila kahiya-hiya. Ang tunay na operasyon ay nagsisimula pa lamang. Ang pinakanakakatakot at pinakamalupit na operasyon ni Aguila ay sisimulan na. Humakbang siya palabas sa C3. Sa bawat yapak niya, isang hindi nakikitang simula ng bagyo ang umaalinganggaw. Ang makapal na bakal na pinto ng underground bunker ay tahimik na nagsara sa likuran niya. Ang hangin sa loob at labas ay lubos na magkaiba. Taliwas sa C3 na puno ng artipisyal na lamig at matinding tensyon, ang hangin sa labas ay malamig at may bahid ng halumigmig. Sandaling huminto si General Valenzuela at tumingala sa kalangitan sa gabi. Ang mga ulap ay mababa at walang bituin na makikita parang kanyang kalooban na puro dilim. Sa harap ng pangunahing gate, isang itim na command vehicle ang naghihintay na nakabukas ang hazard lights. Ang mga bituin na nakaukit sa plake na sumisimbolo sa isang Lieutenant General ng Philippine Army ay nagpapakita ng autoridad. Nakatayo si Mayor Kim sa tabi ng pinto ng kotse, naghihintay sa kanya sa attention position. "General, handa na po. Igagabay ko po kayo sa pinakamabilis na ruta." Ngunit hindi tumingin si General Valenzuela sa command vehicle. Umiling siya, ang kanyang boses ay mababa at tuyo, tila pinipigilan ang galit kanina. Hindi. Hindi ito kailangan. Nilampasan niya si Mayor Kim at nagtungo sa kanyang personal na sasakyan na nakaparada sa sulok ng parking lot. Ito ay isang ordinaryong Filipino sedan na higit sa 10 taon na. Ang bahagyang mga gasgas ay nagpapakita ng paglipas ng panahon. Ang kotseng iyon ay hindi ang sasakyan ni Lieutenant General Antonio Valenzuela ng SOCOM. Ang kotseng iyon ay ang sasakyan ni Tonio Valenzuela, ang ama ni Sofia. Sinundan siya ni Mayor Kim, nag-aalala. "General, mas mainam pa rin po kung gagamitin ninyo ang command vehicle para sa agarang suporta kung sakaling." Pinutol ni General Valenzuela ang kanyang salita habang binubuksan ang pinto ng kotse. Ang kanyang tingin ay determinado. "Mayor Kim, simula ngayon, hindi ako general." Kinuha niya ang susi ng kotse at bumulong, "Ako ay isang simpleng ama lang na bibisita sa kanyang anak. Kung lalabas ako na may 3 bituin na nakakabit, gagawin ng mga demonyong iyon ang lahat para takpan ang katotohanan. Pupuksain nila ang ebidensiya, magpapanggap, at gagawin nilang sinungaling ang anak ko. Hindi ko hahayaan yon. Pupunta ako sa kanila sa pinakaordinaryong paraan kapag sila ay pinakakampante." Ang kanyang mga salita ay may bigat na hindi na maaaring salungatin. Hindi ito simpleng galit, ito ang unang hakbang para sa pinakamahusay na paghihiganti, na pinlano ng husto. "Huwag mong ipaalam kaninuman ang aking pupuntahan. Magulat ka lang na ang general ay umalis dahil sa isang kagyat na personal na pangangailangan. Naiintindihan mo?" "Opo, naiintindihan ko po." Yumuko si Mayor Kim, hindi na siya nagtanong. Ang taong nasa harap niya ngayon ay hindi ang maalamat na Aguila. Siya ang pinakanakakatakot na nilalang sa mundo, isang ama na isusugal ang lahat para iligtas ang kanyang anak. Brom. Kasabay ng mababang tunog ng makina, ang lumang sedan ay dumausdos sa dilim. Hindi nagtungo si General Valenzuela sa kampo. Ang kanyang sasakyan ay patungo sa kanyang bahay sa Metro Manila. Hindi siya maaaring magsuot ng uniforme ng general. Ang autoridad at kapangyarihan na nakakabit sa damit na iyon ay isang hadlang lamang ngayon. Kailangan niyang maging isang perpektong sibilyan. Habang papunta sa bahay, mabilis na lumipas ang mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana. Sa gitna ng hindi mabilang na mga ilaw na iyon, maraming pamilya ang tiyak na nagpapalipas ng mapayapang gabi. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay tila kwento mula sa ibang mundo, na walang kaugnayan sa kanya ngayon. Ang isip niya ay puno ng sigaw ng batang sundalo, ang kasama ng kanyang anak, na narinig niya sa kabilang linya. "Mamamatay po si Sofia." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso na parang lason. Hinawakan niya ng mahigpit ang steering wheel, ang malalaking ugat ay umumbok sa likod ng kanyang kamay. Ang bahay ay madilim at tahimik, tila tulog na ang kanyang asawa. Maingat siyang pumasok sa front door, sinisigurong walang ingay,
Sa dilim, pamilyar na siyang nagtungo sa closet. At walang pag-aalinlangan niyang inalis ang mabigat na uniforme na nakasabit sa kanyang balikat, ang insignia na may 3 bituin. Ang hindi mabilang na mga medal ay itinapon sa dilim. Kinuha niya ang mga lumang damit na nakatago sa pinakaloob ng closet. Isang kupas na hiking jacket, isang lumang cotton pants na bahagyang umumbok sa tuhod. Sa sinumang titingin, isa siyang ordinaryo at pagod na lalaking may edad na, nakararating lang mula sa probinsiya. Tumayo siya sa harap ng salamin. Sa salamin, wala ang pinakamalakas na sundalo ng Pilipinas, si Aguila, tanging ang kaawa-awang anyo ng isang ama na nag-aalala sa kanyang anak ang nakikita. Ito ang anyo na gusto niya. Nang paalis na sana siya sa bahay, may nakita siyang nakalagay sa lamesa na pumigil sa kanyang hakbang. Isang malaking lalagyan ng Tupperware. Ito ay adobong baboy na maingat na inihanda ng kanyang asawa kaninang umaga, na balak niyang ipadala sa kanilang anak. May note na nakadikit dito na may sulat kamay ng kanyang asawa, para sa aming anak na si Sofia. Ang asawa niya ay palaging nag-aalala na baka hindi kumain ng maayos ang kanilang anak sa kampo. Ang lalagyan ng adobo na iyon ay hindi lang simpleng pagkain, ito ay naglalaman ng matinding pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Sandali siyang nakatitig sa lalagyan ng adobo. Muli, masakit na kumirot ang kanyang puso, maingat niyang binuhat ang lalagyan. Ang bigat nito ay naramdaman sa kanyang braso. Determinado siyang ihatid ito sa kanyang anak sa sarili niyang mga kamay. Pagsakay niya sa kotse, nagmaneho siya patungo sa Fort Magsaysay o isang malayong army camp. Ang lalagyan ng adobo ay nakalagay sa upuan ng pasahero na may sinturon pa, tila isang mahalagang nilalang. Nawala na ang mga ilaw ng Maynila at nagsimula na ang National Highway na lubos na madilim. Habang umaakyat siya sa likulikong kalsada ng bundok, isang alaala mula sa nakaraan ang malinaw na lumabas sa kanyang isip. Ito ang araw nang magsimula ang kanyang anak na si Sofia sa serbisyo militar. Sa labas ng training camp, siksikan ng mga pamilya na naghahatid sa kanilang mga anak. Puno ng lungkot at pag-aalala ang mukha, hawak nila ang kamay ng kanilang mga anak. Ngunit iba ang anak niyang si Sofia. Bagaman nakakahiya ang maikling gupit, si Sofia ay kalmado at buo ang loob. Ang anyo niyang iyon ay parang pagtingin sa kanyang sarili noong bata pa siya, at nalungkot siya, pero ipinagmamalaki niya ito. Umiyak ang kanyang asawa, ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, hinawakan niya ang balikat ng kanyang anak at nagbigay ng huling tagubilin. Ito ang tanging payo na ibibigay niya bilang isang ama at isang veterano, hindi bilang isang general. Ang kanyang boses ay tila umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang tainga. Sofia, anak ko. Tinuruan ka ni Papa ng maraming paraan para lumaban. Tinuruan ka kung paano talunin ang kalaban, paano mabuhay, at paano manalo. Huminto siya sandali at tumingin ng tuwid sa mata ng kanyang anak. Sa kanyang mga mata, may malalim na tiwala, kasabay ng isang bahagyang pag-aalala na hindi niya maipahayag. Ngunit hindi ko tinuruan na manahimik ka sa harap ng kawalang katarungan o yumuko ka ng walang dangal. Ang militar, kung minsan, ay lugar na kung saan ang pang-aapi ay nagpapanggap na katarungan. Kung makikita mo ang kawalang katarungan sa harap mo, huwag mong baliwalain kailanman. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng bigat. Labanan mo. Isugal mo ang lahat ng natutunan mo, isugal mo ang iyong paniniwala. Huwag kang manahimik kailanman. Dahil ang katahimikan ang pinakamahusay na pagkain para sa kasamaan. Naiintindihan mo ba? Ang mga mata ng kanyang anak na nakikinig sa kanyang mga salita ay kumislap na parang bituin. Ngumiti siya ng malawak at sumagot, "Siyempre po, Papa. Kaninong anak po ako? Huwag po kayong mag-alala, hinding-hindi ko po makakalimutan ang turo ninyo." Iyon ang huling salita niya sa kanyang anak. Kriik. Hindi sinasadyang itinabi ni General Valenzuela ang kotse. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na parang baliw. Ang anyo ng kanyang anak na malawak na ngumingiti sa alaala kanina at ang boses ng batang sundalo na humihikbi sa telepono ay naghalo at gumulo sa kanyang isip. Labanan mo. Huwag kang manahimik kailanman. Tama. Ang kanyang anak ay kumilos lang ayon sa kanyang turo. Lumaban siya sa kawalang katarungan at hindi na nahimik, at ang kapalit niyan ay, ngayon, nasa bingit siya ng kamatayan, kinaladkad ng mga hayop na iyon. Isang ungol ang lumabas sa kanyang labi. Ako. Ako ang naglagay sa anak ko sa panganib. Isang kakilakilabot na pagkakasala ang bumalot sa kanya na parang malaking alon. Dapat ba niyang itinuro sa kanyang anak na maging duwag at mabuhay? Dapat ba niyang sinabi na ipikit ang mata kung makikita niya ang kawalang katarungan? Ang pagsisisi at galit ay naghalo, tila pinupunit ang kanyang buong katawan. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa steering wheel. Boom! Ang mapurol na tunog ay bumabasag sa katahimikan ng kotse. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Ang pisikal na sakit ay wala lang kumpara sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso ngayon. Gaano katagal siya roon? Dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nababasa ng lungkot o pagkakasala.
Ang nakalagay doon ay purong galit na mas mainit pa sa apoy ng impyerno at mas malamig pa sa hangin ng Siberia. Hindi niya mapapatawad ang mga humalay sa kanyang anak at hindi niya mapapatawad ang sistemang militar na ito na lumikha ng mga hayop na iyon. Higit sa lahat, hinding-hindi niya mapapatawad ang katotohanan na ang kanyang turo ang naglagay sa kanyang anak sa panganib. Kailangan niyang bayaran ang utang na ito ng dugo. Music. Muling umandar ang kotse, mas marahas at mas mabilis kaysa kanina. Ang lumang sedan na tumatakbo sa dilim ay hindi na sasakyan ng isang ordinaryong ama. Ito ay ang perpektong incarnation ng galit na humahabol sa paghihiganti. Ang kanyang layunin ay isa lang, buksan ang pintuan ng impyerno at hatulan ang lahat ng masasamang espiritu sa loob. Pagdausdos sa lambong ng gabi, ang lumang sedan ay sa wakas ay nakarating sa destinasyon nito. Creek. Ang matinis na tunog ng preno ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Ang kotse ay huminto sa harap ng gate ng 3rd Infantry Division o ang kampo ng White Skull. Ang kampo, na matatagpuan sa malalim na libis ng bundok, ay maliwanag na sinisindihan ng matitingkad na searchlight, taliwas sa dilim sa paligid. Ang matalas na barbed wire ay nakapalibot sa matataas na pader, na tila isang matatag na desisyon na putulin ang lahat ng koneksyon sa labas ng mundo. Iba ang hangin. Sa malamig at basa-basa na hangin ng bundok, naghalo ang amoy ng pulbura, pawis, at isang kakaibang tensiyon. Lumabas si General Valenzuela sa kotse. Maingat niyang niyakap ang lalagyan ng adobo na nakalagay sa upuan ng pasahero. Sa loob ng guardhouse, 2 batang sundalo na nakasuot ng helmet ang nagmamasid sa kanya ng may pag-iingat. Dahan-dahang lumapit si General Valenzuela sa kanila. Ang kanyang damit ay kitang-kita na pangmatandang lalaki sa probinsiya. Kupas na jacket, lumang pantalon. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod mula sa matagal na pagmamaneho at malalim na pag-aalala. Salamat sa inyo. Napakasipag ninyo, binuksan niya ang bibig muna, ang kanyang boses ay naging napakalumanay. Ang batang sundalo sa guardhouse ay bahagyang binuksan ang bintana at nagtanong ng may pagkairita, sino po sila? Ano po ang kailangan ninyo? Oo. Ako po ang ama ni Pribadong Sofia Valenzuela na naglilingkod dito. Gusto ko lang sana siyang bisitahin sandali. Pribadong Sofia Valenzuela. Sa sandaling narinig ng batang sundalo ang pangalang iyon, isang kakaibang ekspresyon ang sumilay sa kanyang mukha tila pagkaawa at pag-aalala. Nag-alinlangan siya sandali, bumulong sa kanyang kasamahan, at pagkatapos ay tumawag sa telepono. Opo, sir. Sinasabi ko po. May ama po ni Pribadong Sofia Valenzuela na bumibisita. Ano po? Opo. Naiintindihan ko po. Ibinaba ng sundalo ang telepono at sinabi kay General Valenzuela, sandali lang po. Lalabas po ang officer in charge. Tumango lang si General Valenzuela nang walang salita. Tumayo siya sa tabi ng guardhouse at naghintay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, ngunit hindi niya ipinakita ang anumang emosyon sa labas. Kailangan siyang maging isang perpektong artista mula ngayon. Ang galit ay dapat itago sa pinakamalalim na bahagi. Pagkaraan ng ilang sandali, 2 figura ang lumabas mula sa dilim sa direksyon ng kampo. Ang isa ay isang sergeant major na may matikas na katawan at ang isa naman ay isang mas bata na sergeant. Ang kanilang paglalakad ay puno ng kayabangan. Ang tunog ng kanilang combat boots sa graba ay nakakainis. Sila ay si Sargento Mayor Leo Reyes at Sargento Joel Bautista. Tiningnan ni Sargento Reyes si General Valenzuela mula ulo hanggang paa ng mayabang. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng lantad na paghamak. Ikaw ba ang ama ni Sofia? Ang kanyang boses ay mapanukso mula pa sa simula. Yumuko si General Valenzuela at sumagot, Opo, sir. Ako po ang ama ni Sofia. Humihingi po ako ng paumanhin sa huli na oras. Kung humihingi ka ng paumanhin, bakit ka pa dumating? Anong oras na ba? Anong visit ang pinagsasabi mo? Tumawa si Sargento Bautista sa tabi ni Sargento Reyes. Oo nga. Anong klaseng pamilya ba sila at pati ang tatay ay pumunta sa ganitong oras? Habang nakikinig sa kanilang mapanuksong salita, kumulo ang dugo sa ugat ni General Valenzuela na parang lava, ngunit pinigil niya ang kanyang emosyon. Iniharap niya ang adobo na hawak niya. Wala po sana akong ibang pakay kundi ito. Ang nanay po niya ay naghanda ng adobo para sana makakain ng anak namin. Gusto ko lang po sanang maibigay ito. Ang kanyang boses ay naglalaman ng desperadong panghihinayang. Tiningnan ni Sargento Reyes ang adobo at humalakhak, isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Adobo? Sa tingin mo ba may oras ang Pribadong Valenzuela na kumain ng ganyang adobo? Walang disiplin talaga. Inabot niya ang kamay niya patungo sa adobo na hawak ni General Valenzuela. Akala ni General Valenzuela ay tatanggapin niya ito para iabot. Ngunit sa sandaling iyon, marahas na hinampas ni Sargento Reyes ang lalagyan ng adobo. Pok! Isang mapurol na tunog. Walang oras na umiwas si General Valenzuela, nabitiwan niya ang lalagyan ng adobo,
lumipad ito sa hangin at bumagsak sa isang maputik na puddle. Talsik. Isang kakilakilabot na tunog. Ang takip ay bumukas, at ang pulang adobong baboy, na maingat na inihanda ng kanyang asawa sa buong gabi, ay nakakalat sa maitim na putik. Ang baboy at ang sarsa ay naghalo sa maruming putik, na gumawa ng isang tanawin na hindi kayang tingnan. Ang pagmamahal at pagsisikap ng kanyang asawa ay naging basura sa isang iglap. Namutla ang mga mukha ng mga batang sundalo sa guardhouse. Ito ay malinaw na paglampas sa limitasyon. Si Sargento Reyes at Sargento Bautista ay tumawa ng malakas sa tanawin na iyon. Ayan, tama lang na doon itapon ang ganyang basura. Oo nga po, bagay na bagay, Sargento Mayor. Tinitigan ni General Valenzuela ang adobo na nakalubog sa putik. Bahagyang nanginginig ang kanyang balikat. Nang makita ito, inakala ni Sargento Reyes na natatakot o umiiyak ito dahil sa lungkot. Oh, Lolo? Nalulungkot ka ba? Kung gusto mong umiyak, sigaw ka. Mas lalo pang lumaki ang ulo ni Sargento Reyes at hinawakan ang balikat ni General Valenzuela. Sa sandaling iyon, dahan-dahang nag-angat ng ulo si General Valenzuela. Walang lungkot o takot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay napakalamig at tahimik na tila hindi makatotohanan. Parang dagat bago ang bagyo, ang kanyang mga mata ay walang laman, nawala ang lahat ng emosyon. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Sargento Reyes ang isang ginaw na tumagos sa kanyang likod. Dahan-dahang nagbukas ang labi ni General Valenzuela. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang kawawang matandang lalaki sa probinsiya. Ito ay ang boses ng isang maalamat na komander, na pumatay sa hindi mabilang na mga kalaban sa loob ng ilang dekada. Isang boses na parang bakal, walang emosyon. Sargento Mayor, Leo Reyes. Binanggit niya ang pangalan ni Sargento Reyes ng mahina. Nagulat si Sargento Reyes na alam ng taong ito ang kanyang pangalan, ngunit agad niyang binalik ang mapanuksong ngiti. Ano? Paano nalaman ng lolo na ito ang pangalan ko? Binalewala siya ni General Valenzuela, tinuro niya ang adobo na nakalubog sa putik. Ang ginawa mo ngayon ay lumalabag sa Artikulo 14, Section 2 ng Philippine Military Property Management Regulations, Intentional Destruction of Personal Property of a Soldier. Ano? Nawala ang ngiti sa mukha ni Sargento Reyes. Patuloy ang boses ni General Valenzuela, isang boses na parang yelo, walang anumang panginginig. Bukod pa rito, ang paggamit ng mapanlait na salita at pagbabanta sa harap ng pamilya ng isang sundalo ay direktang lumalabag sa Armed Forces Discipline Act, Artikulo 3, Section 1, Prohibition of Insult and Defamation Against Soldiers and Their Families. Habang ang mga profesional na legal term ay lumabas sa kanyang bibig ng walang pag-aalinlangan, nagsimulang tumigas ang mukha ni Sargento Reyes. Si Sargento Bautista at ang mga sundalo sa guardhouse ay tumingin kay General Valenzuela nang hindi makapaniwala, paanong ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ng isang kawawang matandang lalaki sa probinsiya. Humakbang si General Valenzuela, ang kanyang anino ay bumalot sa mukha ni Sargento Reyes. Sa dalawang paglabag na ito lamang na ginawa mo, maaari kang kasuhan sa military court at makatanggap ng matinding parusa mula sa suspensyon hanggang sa dishonorable discharge. Lalo na kung isusumite ko ang insidenteng ito ng direkta sa Office of the Inspector General. Ang kanyang boses ay naglalaman na ngayon ng lantad na banta. Gusto mo bang ipaliwanag ko ng mas detalyado ang proseso ng court-martial at ang inaasahang sentensiya na matatanggap mo? Si Sargento Reyes ay natigilan. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Ang matandang lalaki na ito sa harap niya ay hindi ordinaryong tao. Ang kanyang mga mata, ang kanyang tono, ang mapang-aping aura na nagmumula sa kanya, hindi ito isang bagay na kayang labanan ng isang sergeant major na tulad niya. Naintindihan niya, sa pamamagitan ng instinct, na mayroon siyang ginalaw na hindi dapat galawin. Hindi niya sinasadyang umatras ng isang hakbang. Hindi na nagsalita si General Valenzuela. Tinitigan niya si Sargento Reyes ng may paghamak at pagkatapos ay dahan-dahang tumalikod. Hindi na siya lumingon sa adobo na nakalubog sa putik. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang lumang sedan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid ng guardhouse. Si Sargento Reyes ay ganap na napahiya at nilinlang ng isang di kilalang matandang lalaki sa harap ng kanyang mga tauhan at mga sundalo sa guardhouse. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan. Broom! Tahimik na umandar ang kotse ni General Valenzuela at naglaho sa dilim. Nang tuluyan nang mawala ang kotse sa paningin, sa wakas ay nabawi ni Sargento Reyes ang kanyang sarili. Nanginginig ang kanyang kamao, sumigaw siya ng may puot sa direksyon na pinuntahan ng kotse ni General Valenzuela. Diyan ka magaling, hayop ka. Nilait mo ako. Ang kanyang galit ay umabot sa sukdulan. Ngunit ang galit na iyon ay hindi na maaaring ituro kay General Valenzuela. Kaya, nagpasya siyang ibaling ang lahat ng galit na iyon sa pinakamadaling target. Sargento Bautista. Po, Sargento Mayor. Kunin mo ngayon din ang hayop na Sofia Valenzuela na iyon at dalhin sa plaza,
Ang kahihiyan na natanggap ko dahil sa tatay niyang iyon, babayaran niya iyon ng ilang beses ngayon. Iuukit ko sa kanyang kaluluwa kung ano ang impyerno. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Sargento Reyes na gumawa siya ng isang malaking pagkakamali. Hindi lang niya ginalaw ang isang matandang fox. Itinulak niya ang sarili niyang ulo sa bibig ng isang natutulog na tigre. Ang lumang sedan ay umalis sa pangunahing gate at bumalik sa madilim na highway. Tiningnan ni General Valenzuela ang rear view mirror. Ang maliwanag na ilaw ng guardhouse ay dahan-dahang lumiit at tuluyan ng naglaho. Inakala niya na nagtagumpay ang kanyang plano. Alam niya ang mayabang at hangal na pagkatao ni Sargento Reyes. Sinaktan niya ang kanyang pride sa pamamagitan ng pagbanggit ng ilang batas. Siguradong hindi niya ito iaakyat sa higher command dahil ipapakita lang nito ang kanyang kapintasan. Sa halip, malaki ang posibilidad na ibubuhos niya ang galit na iyon sa kanyang anak at iyon mismo ang pakain ni General Valenzuela. Upang hikayatin sila na gumawa ng kanilang sariling maruming ebidensiya. Ngunit may isang bagay siyang hindi na isaalang-alang. Inasahan niya ang katusuhan ng hayop, ngunit hindi niya na isaalang-alang na ang hayop na iyon ay mas malupit at baliw kaysa sa inaakala niya. Nang ang kanyang kotse ay mga 10 kilometro na ang layo mula sa kampo. Sinasadya niyang nagmamaneho ng mabagal. Naghihintay siya na tawagan ulit siya ng batang sundalo, ang kasama ng kanyang anak. Ayon sa kanyang hula, siguradong may mangyayaring masama. Samantala, sa loob ng kampo na iniwan niya, ito ay naging impyerno. Ang galit ni Sargento Reyes ay tuluyang sumunog sa natitirang emosyon niya. Kasama si Sargento Bautista at dalawa pang kasabwat, marahas niyang binuksan ang pinto ng bodega kung saan nakakulong si Pribadong Sofia Valenzuela. Boom! Ang pinto ay tumama sa pader, na gumawa ng isang nakakatakot na ingay. Si Sofia, na nakayuko sa sulok ng bodega, ay nagulat at nag-angat ng ulo. Ang kanyang mukha ay magulo na. Ang kanyang labi ay basag at dumudugo, at ang isang pisngi niya ay namagana. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kailanman nawala ang kanilang talim. Tiningnan niya si Sargento Reyes ng may paghamak at galit. Sa sandaling nakita ni Sargento Reyes ang mga matang iyon, naramdaman niya na tuluyang naputol ang kanyang emosyon. Ang mga matang iyon ay kamukha ng mga mata ng matandang lalaki na nanlait sa kanya kanina. Ikaw, pesteng babae. Tumakbo siya at sinunggaban ang buhok ni Sofia, kinaladkad siya palabas na parang bagahe. Ang tatay mo, nagbigay ng isang malaking medal sa akin. Ngayon, gagantihan ko ang medal na iyon ng ilang beses sa iyo. Ang kanilang pinuntahan ay sa gitna ng plaza, na walang ibang tao. Ang paligid ay nababalutan ng dilim, at tanging ang isang lumang searchlight sa sulok ng plaza ang nagbibigay ng maputlang liwanag. Ang tanawin ay parang isang stage para sa isang malupit na pagtatanghal. Ibali ang hayop na iyan sa haligi. Utos ni Reyes. Si Sargento Bautista at ang iba pang sundalo ay tumakbo at marahas na itinali si Sofia sa lumang bakal na haligi sa gitna ng plaza. Ang magaspang na lubid ay tumagos sa kanyang uniforme at humahawak sa kanyang laman. Nang umabot sa ganitong sitwasyon, hindi na kayang manood lang ni Corporal Kim, ang kasama ni Sofia. Siya ang sundalong palihim na tumawag kay General Valenzuela kanina. Nakatago siya sa dilim sa likod ng barracks, pinapanood ang lahat sa matinding takot. Ang cellphone sa kanyang kamay ay basa sa pawis. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na parang mababasag. Lumapit si Sargento Reyes kay Sofia na nakatali, marahas niyang hinawakan ang baba ni Sofia, pinilit siyang tumingin sa kanya. Gusto mo na bang magmakaawa ngayon para mailigtas? Dumura si Sofia ng laway na may bahid ng dugo sa mukha ni Reyes. Nakakasuklam na basura. Ang palad ni Sargento Reyes ay humampas sa pisngi ni Sofia. Kasabay ng kakilakilabot na tunog, tumagilid ang ulo ni Sofia. Muli, may dugo na lumabas sa gilid ng kanyang labi. Ngunit nakatingin pa rin siya kay Reyes. Ang kanyang mga mata ay hindi takot, kundi puno ng naglalagablab na poot. Ang matigas na tingin na iyon ay tuluyang sumira sa natitirang emosyon ni Reyes. Ayoko talaga sa mga mata mong iyan. Kamukha ng tatay mong iyon. Bago ko tanggalin ang maruming mata na iyan, pagmasdan mo ang isang espesyal na palabas. Kumumpas siya kay Sargento Bautista na nakatayo sa tabi. Dalhin mo. Nag-alinlangan sandali si Sargento Bautista, ngunit nagpa siya at tumakbo sa kotse. Nang bumalik siya, may hawak na siyang portable torch mula sa toolbox. Sa sandaling nakita ito, ang Corporal Kim, na nagmamasid sa dilim, ay hindi sinasadyang napigil ang hininga. Huwag. Hindi kaya. Inagaw ni Sargento Reyes ang torch mula sa kamay ni Sargento Bautista, at binuksan niya ang switch, kasabay ng matinis na tunog, ang asul na apoy ay nagliyab ng marahas mula sa dulo ng torch. Ang naglalagablab na asul na apoy sa dilim ay parang hininga ng demonyo. Tumawa si Sargento Reyes na parang baliw. Alam ko kung gaano kaimportante ang buhok sa isang babae. Ang galing na tatay mo, gustong makita kung anong ekspresyon ang ilalabas niya kapag nakita niya ito.
Dahan-dahan niyang inilapit ang naglalagablab na apoy sa mukha ni Sofia. Ang mainit na init ay tumama sa kanyang balat. Huwag! Tigil! Si Corporal Kim, na nagmamasid sa dilim, ay hindi sinasadyang naglabas ng isang maliit na sigaw. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa malamig na hangin ng plaza. Naramdaman niya na ang kanyang buong katawan ay paralisado dahil sa takot, ngunit sa nanginginig na kamay, muli niyang pinindot ang call button ng cellphone. Pakiusap, sagutin mo. Chi. Isang kakilakilabot na tunog ang umalinganggaw sa plaza. Ang asul na apoy ay nagsimulang lamunin ang itim at mahabang buhok ni Sofia. Ang nakasusulasok na amoy ng nasusunog na protina ay kumalat sa paligid. Ang magandang buhok ay biglang naging itim na abo at mahinang nagkakaliskis. Hindi sumigaw si Sofia. Idinikit niya lang ang kanyang mga mata. Isang ungol ang lumabas sa kanyang mahigpit na labi, at ang mainit na luha ay walang tigil na dumaloy sa magkabilang pisngi. Hindi ito dahil sa sakit. Ito ay dahil sa matinding kalungkutan sa pagkakayapak at pagsunog ng kanyang dignidad bilang tao. Sa sandaling iyon, vrrrr. Sa loob ng kotse ni General Valenzuela, na tumatakbo sa gabi, muling tumawag ang kanyang cellphone ng desperado. Tumigil siya sa gilid ng daan at agad na sinagot ang tawag. Creak. Ang matinis na ingay ng gulong ay bumabasag sa katahimikan ng gabi. Magsalita. Ang kanyang boses ay malamig at mahinahon. Mula sa kabilang linya, ang halos umiiyak at desperadong bulong ni Corporal Kim ang narinig. General. Si Sofia. Si Sofia ngayon sa plaza, sinunog ng mga hayop na iyon ang kanyang buhok gamit ang torch. Buhok, torch, apoy. Ang mga salitang iyon ay tumama sa utak ni General Valenzuela na parang martilyo. Ang kanyang paningin ay biglang naging puti. Ang pader ng emosyon ay tuluyang gumuho. Ang lamig at kontrol na inipon niya sa loob ng ilang dekada sa battlefield ay biglang nagkadurog-durog. Ang cellphone sa kanyang kamay ay naglabas ng ingay na parang mababasag. Ngunit wala siyang pakialam. Pakiramdam niya ay bumabalik ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa galit. Patuloy ang sigaw ni Corporal Kim mula sa kabilang linya. Pakiusap, iligtas ninyo po siya. Mamamatay po talaga siya. Ipinikit ni General Valenzuela ang kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng kanyang talukap, ang nasusunog na buhok ng kanyang anak at ang mukha niya na umiiyak ay malinaw na nakikita, parang isang larawan ng impyerno. Nang muli siyang nagbukas ng mata, ang kanyang mga mata ay hindi na mga mata ng isang ama. Iyon ay mga mata ng isang demonyo na bumalik mula sa impyerno upang hatulan at sirain ang lahat ang mata ni Agila. Mula sa kabilang linya, nagbigay siya ng utos sa boses na tila nagmumula sa pinakamalalim na hukay ng impyerno, patungo sa basag na cellphone. Nakikinig ka ba, sundalo? Opo. Huminga siya sandali, ang kanyang boses ay wala ng anumang emosyon. Tanging malamig na lubos na awtoridad at intensyon na pumatay ang nakikita. Ako, si Antonio Valenzuela, Teniente, General ng Philippine Special Operations Command. Sa isang salita na iyon, tila tumigil ang paghinga ni Corporal Kim sa kabilang linya. Ngayon din, i-activate ang Protocol Agila. Protocol Agila. Isang di-opisyal na emergency response protocol na alam lamang ng iilang tao sa SOCOM. Ito ang huling paraan na maaaring gamitin ng general sa sarili niyang utos, nang walang anumang approval o proseso mula sa higher command, upang agad na gamitin ang lahat ng available power ng SOCOM. Ang pinakamalakas at mapanganib na card na idinisenyo upang i-activate lamang sa kaso ng pagbagsak ng estado o katumbas na pinakamasamang emergency. Iyon ang card na inilabas ni General Valenzuela para sa kanyang anak. Ang kanyang boses ay bumabasag sa dilim ng gabi. Target, lahat ng Quick Reaction Teams ng Light Reaction Regiment na kabilang sa SOCOM, deployment. Uulitin ko, walang makakaligtas. Lahat ay deployment. Dapat silang makarating sa coordinates na ipapadala ko sa loob ng 15 minuto. 15 minuto. Hindi ito drill. Ibinaba niya ang telepono. At hinawakan ang steering wheel at mabilis na pinaikot ang kotse. Creak. Ang lumang sedan ay umikot ng 10 degrees at nagsimulang tumakbo pabalik sa impyerno na kalalabas lang niya. Ang makina ay umuugong ng malakas. Iyon ay hindi na tunog ng makina ng isang lumang sedan. Iyon ay ang sigaw ng galit ng isang ama na isinusuko ang lahat para sa kanyang anak at isang overture na nagbabadya ng parusa ng dugo na darating. Si Agila ay bumabalik sa kanyang hunting ground. Ang hangin sa plaza ay puno ng nakasusulasok na amoy at matinding tensyon. Si Sargento Mayor Reyes ay nakangiti ng may pagkakontento habang tinitingnan ang nasunog na buhok ni Sofia Valenzuela. Ang kanyang pagkabaliw ay tila hindi na kayang pigilan ng sinuman. Marahas niyang hinawakan ulit ang baba ni Sofia. Ano? Nararamdaman mo na ba ang katotohanan? Saan na kaya ang hambog mong tatay ngayon? Natatakot ba siyang mag-report sa pulisya?
Si Sargento Bautista at ang iba pang kasabwat ay tumatawa habang nag-enjoy sa tanawin. Para sa kanila, si Sofia ay hindi nakasamahan, isa lang siyang laruan para palabasin ang kanilang stress. Sa sandaling iyon, tama na yan. Isang mababa, ngunit kakatwang matatag na boses ang umalinganggaw mula sa dilim. Lahat ng tingin ay napunta sa pinagmulan ng tunog. Mula sa dilim sa likod ng barracks, isang sundalo ang dahan-dahang lumabas. Nanginginig ang kanyang buong katawan na tila babagsak siya anumang oras, ngunit ang kanyang mga mata ay matapang. Siya si Corporal Kim. Tumawa si Sargento Reyes na parang walang ideya. Ano ito? Corporal Kim, anong ginagawa mo rito? Umalis ka rito. Hindi tumigil sa paglalakad si Corporal Kim, lumapit siya kay Sargento Reyes. Ang cellphone na naputol ang tawag ay hawak pa rin niya. Huminga siya ng malalim, at inulit niya ang boses ng impyerno na narinig niya sa kabilang linya. Ako, si Antonio Valenzuela, Teniente General ng Philippine Special Operations Command. Isang kakatuwang katahimikan ang bumalot sa plaza nang umalingaw-ngaw ang salitang iyon. Hindi naintindihan ni Sargento Reyes at Sargento Bautista ang kahulugan ng salita. Ano? Baliw ba ang gago na ito? Nang akmang hahawakan ni Sargento Reyes ang leeg ni Corporal Kim, muling sumambulat ang boses ni Corporal Kim ng mas malakas at mas matapang. Ngayon din, i-activate ang Protocol Agila. Target, lahat ng Quick Reaction Teams ng Light Reaction Regiment na kabilang sa SOCOM, deployment. 15 minuto na lang ang inyong oras, hindi ito drill, halos sumigaw siya. Nang matapos ang kanyang sigaw, tuluyang nawala ang ngiti sa mukha ni Sargento Reyes. Special Operations Command. Protocol Agila. Ang mga salitang iyon ay umikot sa kanyang isip. Hindi. Hindi maaari. Ang tatay ng pesteng babae na iyon. Ang matandang lalaking iyon. Ang baliw na ito. Sinuntok ni Sargento Reyes si Corporal Kim, pinabagsak siya. Ngunit sa kanyang puso, isang hindi mapigilang pag-aalala ang nagsimulang tumubo. Sa sandaling iyon, mula sa isang lugar na napakalayo, isang kakaibang tunog ang nagsimulang marinig. Dugdug. Dugdug. Ito ay isang mabigat at regular na tunog na hindi bagay sa katahimikan ng gabi. Ang mahinang tunog sa simula ay mabilis na lumapit at nagsimulang yumanig sa buong plaza. Ang lupa ay bahagyang umuga, ang langit ay umuugong. Anong ingay iyan? Bulong ni Sargento Bautista sa nanginginig na boses habang nakatingala sa langit. Lahat sila ay tumingala. At nakita nila. At ang bilang nila ay hindi isa o dalawa. Hindi bababa sa 5 o 6 ang mabilis na papalapit sa kampo na parang malalaking ibon. Ang nakakabaliw na ingay ng propeller ng helicopter ay halos pumutok sa kanilang eardrum. Ang malakas na hangin ay nagtaas ng alikabok sa plaza na gumawa ng tanawin na parang sandstorm. Namutla ang mukha ni Sargento Reyes. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Hindi maaari. Totoo ba ito? Ang kanyang bulong ay nalunod sa ingay ng helicopter. Nang dumating ang mga helicopter sa ibabaw ng plaza, hindi na sila naghintay ng oras para lumapag. Mula sa magkabilang gilid ng helicopter, ang mga itim na lubid ay mabilis na ibinagsak sa lupa. At ang mga anino, na nakasuot ng itim na battle dress, ay mabilis na bumaba sa lupa na parang kidlat gamit ang lubid. Sila ay mga miyembro ng Light Reaction Regiment, LRR, ang elite of the elite ng Pilipinas. Bawat isa ay isang halimaw na tinatawag na human weapon. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng itim na camo paint at balaklava, ngunit ang dalawang matang nakalabas ay naglalabas ng sinanay na intensyon na pumatay. Sa loob lamang ng 30 segundo, higit sa 30 miyembro ng LRR ang ganap na nakapalibot sa plaza. Itinutok nila ang kanilang mga rifle ng eksakto sa mga kasabwat ni Sargento Reyes. Ang pulang tuldok ng mga laser pointer na nakakabit sa bawat dulo ng baril ay nakatuon sa puso ni Sargento Reyes, Sargento Bautista, at ang iba pang salarin. Walang sinuman ang nangahas na gumalaw. Ito ay isang napakalakas na presensiya na nakalimutan nilang huminga. At panghuli, mula sa lead helicopter, isang lalaki ang bumaba sa lubid. Hindi tulad ng iba pang miyembro, wala siyang camo paint o balaklava. Nakasuot siya ng isang lumang hiking jacket at lumang cotton pants. Ito ay ang parehong anyo ng kawawang matandang lalaki sa probinsiya na ininsulto at pinalayas ni Sargento Reyes ilang sandali lang ang nakalipas. Ngunit ngayon, ang kanyang anyo ay hindi nakaawa-awa. Sa halip, ang simpleng damit niya ay nagbigay ng isang surreal na takot, taliwas sa heavily armed na mga special forces sa paligid. Ang kanyang mukha ay malamig na yelo, na wala ang lahat ng emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng galit na mas mainit pa sa asupre ng impyerno. Siya si General Antonio Valenzuela. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Sargento Reyes. Ang tunog lang ng kanyang paglalakad ang tanging ingay sa plaza. Bawat hakbang ay mas mabigat at nakakatakot kaysa sa hakbang ng isang condemned man patungo sa lugar ng pagbitay.
Si Sargento Reyes ay natigilan sa kinatatayuan niya. Hindi niya magawang tumakas. Ang kanyang utak ay tumanggi na tanggapin ang di makatotohanang tanawin sa harap niya. Nanginginig ang kanyang labi, bumubulong lang siya ng walang katuturang salita. Ikaw. Sino ka ba talaga? Tumigil si General Valenzuela sa harap niya, wala siyang sinabi. Tiningnan niya lang ang kanang braso ni Sargento Reyes, ang braso na humampas sa adobo na ginawa ng kanyang asawa. At sa susunod na sandali, ang kamay ni General Valenzuela ay kumilos na parang kidlat. Hinawakan niya ang kanang braso ni Sargento Reyes. At walang emosyon, sinira niya ito sa kabilang direksyon na parang pagbali ng tuyong sanga. Udodot, isang kakilakilabot na tunog ng laman at buto na nagkakaliskis ang umalingaunggaw sa plaza. Ag. Aa. 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 Isang matinding sigaw na hindi pang tao ang lumabas sa bibig ni Sargento Reyes. Ngunit hindi tumigil si General Valenzuela, hinawakan niya ang leeg ni Sargento Reyes na sumisigaw at pilit na itinaas. At sa kanyang tainga, bumulong siya sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Sa kamay na ito, dinumihan mo ang adobo na ginawa ng asawa ko. Nang matapos ang kanyang salita, sinipa niya ang kaliwang binti ni Sargento Reyes. Muli, ang target ay ang tuhod. Pop. Udodot. Muling umalingaunggaw ang kakilakilabot na tunog ng buto na nabasag. Ang kaliwang binti ni Sargento Reyes ay nabali sa kabilang direksyon. Hindi na siya makasigaw at naglabas ng bula sa bibig dahil sa shock. Binitawan ni General Valenzuela si Sargento Reyes na bumagsak sa sahig at muli siyang bumulong sa tainga ni Reyes. At sa binti na iyan, sinipa mo ang anak ko. Inilabas niya ang isang bagay mula sa loob ng kanyang damit. Ito ay ang kanyang pitaka. Inilabas niya ang kanyang ID mula sa pitaka at itinapon sa mukha ni Sargento Reyes na gumagapang na parang insekto sa lupa. Ang mga salitang Antonio Valenzuela, Teniente General ng Philippine Army na may 3 gintong bituin ay malinaw na nakaukit sa ID. At ito ang bayad mo dahil sa hindi mo pagkilala kung sino ako. Tinalikuran niya si Sargento Reyes. Ang kanyang tingin ay napunta kina Sargento Bautista at ang iba pang salarin na nakaupo sa lupa at umiihi sa takot. Dalhin silang lahat, huwag ninyong ibigay sa military police. Direkta sa basement ng SOCOM headquarters, mayroon akong ilang bagay na tatanungin sa kanila ng dahan-dahan. Ang mga miyembro ng LRR ay kumilos ng mabilis at kinaladkad ang sumisigaw na mga salarin na parang bagahe. Sa plaza, tanging si General Valenzuela at ang kanyang anak na si Sofia na nakatali sa haligi at pinapanood ang lahat sa hindi makapaniwalang mga mata ang naiwan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang anak. Ang demonic aura na bumabalot sa kanya kanina ay dahan-dahang nawawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkaawa at pagsisisi para sa kanyang anak. Inilabas niya ang isang maliit na knife mula sa kanyang bulsa at mabilis na pinutol ang lubid na nakatali kay Sofia. Nang makalas ang lubid, ang katawan ni Sofia ay mahinang bumagsak sa kanyang yakap. Papa. Isang basag na boses ang lumabas sa bibig ni Sofia. Hindi siya umiyak, hinawakan lang niya ng mahigpit ang battle dress ng kanyang ama, tila ang buong sitwasyon ay isang panaginip. Hinaplos ni General Valenzuela ang nasunog na buhok ng kanyang anak ng nanginginig na kamay, at habang inaalalayan niya ang kanyang anak, bumulong siya ng mahina. Ayos lang. Tapos na ang lahat, anak. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Patawad na huli akong dumating, anak. Sa sandaling iyon, mula sa malayo, nagsimulang umalingaw-ngaw ang tunog ng siren ng malakas. Ang regimental commander, division commander, at ang military police ay sa wakas ay nakaalam na sa sitwasyon at papalapit na. Ngunit ang lahat ay tapos na. Sa plaza, na nilampasan ng bagyo, tanging ang isang hayop na basag ang katawan, ang isang ama na yumayakap sa kanyang anak, at ang mga anino ng katahimikan na nakapalibot sa kanila ang naiwan. Ang tunay na parusa ay magsisimula pa lamang. Sa isang gabi, ang sitwasyon ay binaligtad. Ang balita na ginamit ni Teniente General Antonio Valenzuela ng SOCOM, ang Light Reaction Regiment, ang Elite Special Forces ng Pilipinas, para sa personal na paghihiganti ay tumama sa buong Pilipinas na parang malaking bagyo. Ang media ay agad na dumagsa. Ang front page ng mga online portal ay puno ng kanyang mukha at mga headline na nakakaakit. Shocking. 3-star general, ginamit ang armed forces para sa anak, questionable ba ang pribadong paghihiganti? Militar ba ng bayan? O pribadong hukbo ng general? Mga sundalo na nag-aklas? May nakitang bad record sa mga nagreklamo. Ano ang totoo? Agad na lumala ang public opinion. Ang mga tao na una nang nagalit sa kalupitan ni Sargento Reyes ay nagsimulang tumalikod sa general dahil sa paggamit niya ng militar. Ito ay isang malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa limitasyon na hindi dapat gawin ng isang commander. Ang sitwasyon ay naging pinakamasama para kay General Valenzuela. Ang malaking puwersa sa likod niya si General Eduardo Dodds Zamora,
ang Army Chief ay nagsimulang kumilos. Ginamit niya ang media upang ilarawan si General Valenzuela bilang isang immoral na commander na nagpabagsak sa disiplina ng militar dahil sa personal na emosyon. Si Sargento Reyes at Sargento Bautista ay naging biktima na nagdusa dahil sa labis na karahasan at ilegal na aksyon ng general, bagaman may overreaction sa kanilang bahagi. Nagdaos ng emergency briefing ang Department of National Defense, DND. Sa entablado, binasa ni Lt. Colonel Kim, ang DND spokesperson, ang inihandang manuscript ng malamig na parang makina. Ang insidenteng ito ay isang unfortunate event na dulot ng lack of discipline ng ilang sundalo at ng labis na emotional response ng isang commander. Ang DND ay gagawa ng masusing investigasyon at mananagot ng mahigpit si Teniente General Antonio Valenzuela sa pag-abuso sa kanyang kapangyarihan. Ang kanilang estratehiya ay malinaw. Baluktutin ang katotohanan, ilihis ang issue, at pagpalitin ang biktima at salarin. Ito ang pinakakaraniwan at pinakamabisang paraan ng isang malaking organisasyon upang durugin ang isang individual. Si General Valenzuela ay inalis sa lahat ng kanyang posisyon at naghihintay sa kanyang quarters sa kampo, ngunit hindi lang siya umupo nang walang ginagawa. Inasahan niya ang lahat ng flow na ito, at ang stage na inihanda niya para sa counter-attack ay ang pinakasentral na lugar na kung saan ang kanyang mga kalaban ay pinakakampante, ang media. Direkta siyang nakipag-ugnayan sa DND Press Office. Nag-set up siya ng isang emergency press conference upang ilantad ang lahat ng katotohanan. Sa araw ng press conference, ang DND briefing room ay puno ng mga reporter. Hindi mabilang na mga camera lens ang nakatutok sa entablado na parang mga mata ng halimaw. Ang tensyon at pag-asa para sa isang breaking news ay naghalo sa hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng briefing room at lumabas si General Valenzuela, isang bulong-bulungan ang narinig sa mga reporter. Click! 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 Hindi mabilang na mga camera flash ang sabay-sabay na sumambulat, sinisindihan ang kanyang buong katawan. Hindi siya nakasuot ng makulay na full dress uniform na may tatlong bituin, kundi ang pinakasimpleng battle dress. Walang insignia sa kanyang balikat, walang medal sa kanyang dibdib, tumayo siya roon bilang isang simpleng sundalo. Nilampasan niya ang barrage ng mga tanong ng reporter at tahimik na naglakad patungo sa entablado. Nang tumayo siya sa harap ng mikropono, ang lahat ng ingay sa hall ay parang naglaho. Lahat ay nagpigil ng hininga, naghihintay na magsalita siya. Hindi siya nagdala ng inihandang manuscript at tumingin ng tuwid sa harap. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa publiko na pinapanood ang lahat ng ito lampas sa mga camera lens. Ang kanyang mababa at malakas na boses ay umalingaw-ngaw sa buong briefing room. Hindi ako tumayo dito ngayon upang ipagtanggol ang aking sarili o bigyang katwiran ang aking mga aksyon. Ang kanyang unang salita ay ganap na taliwas sa inaasahan ng lahat. Muling nagbulungan ang mga reporter. Nagpatuloy siya, ang aking aksyon na lumabag sa batas at gumamit ng militar ay hindi maaaring patawarin sa anumang dahilan. Bilang isang sundalo, handa akong akuin ang lahat ng responsibilidad para dito. Ngunit ang gusto ko talagang sabihin sa inyo ngayon ay hindi ang tungkol sa aking pagkakasala. Huminto siya sandali, ang kanyang mga mata ay naging matalas na parang talim. Ngayon, tumayo ako rito upang ilantad ang katotohanan ng malaking sistemang ito na nagtatago ng sugat, nagpapatahimik sa mga nagsasabi ng totoo, at nagpapalit sa biktima at salarin. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang likuran ng briefing room. At ang katotohanan na iyon ay maririnig ninyo mismo mula sa kanila, hindi mula sa akin. Ang tingin ng mga reporter ay sabay-sabay na napunta sa direksyon na itinuro niya. Nakaupo sa isang sulok sa likuran ng briefing room ang isang batang sundalo na dahan-dahang tumayo. Siya ay mayroong nakakalitong at takot na ekspresyon. Siya si Corporal Kim, ang sundalong unang tumawag kay General Valenzuela noong gabing iyon. Pakiusap, paakyatin ninyo ang sundalo na iyon sa entablado. Ang mga usher ay nag-alala, nagtinginan sa isa't isa, ngunit ang boses ni General Valenzuela ay may kapangyarihan na hindi maaaring tanggihan. Sa huli, si Corporal Kim ay umakyat sa entablado nang nanginginig ang mga paa. Hindi mabilang na mga camera flash ang nakatuon sa kanyang mukha. Halos umiiyak siya sa takot. Kalmado siyang hinawakan ni General Valenzuela sa balikat ni Corporal Kim. Sa halip na magsalita sa mikropono, bumulong siya ng mahina na tanging si Corporal Kim lang ang makakarinig. Natatakot ka ba? Opo, General. Umatras si General Valenzuela ng isang hakbang. Ngayon, hindi na siya ang bida sa entablado. Ipinikit at idinilat ni Corporal Kim ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang kamay sa mikropono, nagsimula siyang magsalita. Ako si Pribadong Kim Jin-woo ng 9th Infantry Regiment, 3rd Division. Ikinuwento niya ang lahat kung paano pinahirapan nina Sargento Reyes si Pribadong Sofia Valenzuela, kung paano siya ikinulong sa bodega at binugbog, at kung paano sinunog ang kanyang buhok gamit ang torch.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit habang nagpapatuloy, ito ay napuno ng galit at paniniwala. Nang matapos ang kanyang testimonya, ang briefing room ay napuno ng nakakagulat na katahimikan. Ilang reporter ang nagtakip ng bibig at naluluha. Ang mukha ni Lartin. Colonel Kim, ang DND spokesperson, ay namutla. Hindi ito kasama sa kanilang script. Ngunit ito ay simula pa lamang. Nang matapos ang testimonya ni Corporal Kim, muling tumayo si General Valenzuela sa harap ng mikropono. Ito ang katotohanan ng insidente na ipinahayag ng DND bilang lack of discipline ng ilang sundalo. At ang kakilakilabot na katotohanan ito ay hindi lang nangyari kay pribadong Sofia Valenzuela. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulob. May hindi mabilang na mga biktima na nagdusa ng parehong sakit sa impyerno na kampo, ngunit napilitang manahimik dahil sa takot sa paghihiganti. Ipinangako ko sa kanila, hindi ko na sila hahayaang lumaban ng mag-isa. Sisiguraduhin kong hindi magiging walang kabuluhan ang kanilang tapang. Tumingin siya sa buong briefing room at sinabi ang huling salita. At ngayon, ang mga tunay na sundalo na naglakas loob na buksan ang sugat na bulok upang sabihin ang katotohanan ay nakaupo kasama ninyo rito. Ngayon din, lahat ng sundalo na may karanasan sa pang-aapi o karahasan mula kina Sargento Reyes at Sargento Bautista o iba pang superior ay tumayo po. Nang matapos ang kanyang salita, isang kakatuwang katahimikan ang bumalot. Ang mga reporter ay nagtataka, lumingon sa paligid. Mayroon ba talagang ganoong sundalo rito? Sa sandaling iyon. Boom! Isang mababang tunog ng isang silya na bumagsak ang umalingaw-ngaw sa gitna ng briefing room. Isang batang sundalo na may maikling buhok at mahigpit na labi ang tumayo. Nang magsimula siya, boom! Boom! Nagsimulang tumayo ang mga sundalo ng paisa-isa na tila may pinagkasunduan. 1, 2, 10, 20. Ang mga sundalong nag-alinlangan sa simula ay naglakas loob na tumayo nang makita nila ang katabi nila. Agad. Lahat ng 12 ng mga batang sundalo na nakaupo, kasama ng mga reporter ay tumayo, parang apoy na mabilis na kumalat. Click, click, click. Nagsimulang pindutin ng mga reporter ang shutter ng kanilang kamera na parang baliw. Ang briefing room ay naging kasing liwanag ng araw dahil sa flash ng kamera. Ang kanilang mga kamera ay hindi na nakatuon kay General Valenzuela sa entablado, kundi sa 12 ng mga sundalo na tumayo sa katahimikan. Hindi lang ito isang press conference. Ito ay isang malaking pag-aalsa ng mga inaapi at ang pinakadakilang sigaw para sa katotohanan. Wala silang sinabi, ngunit ang kanilang katahimikan ay mas malakas na nagsasabi ng katotohanan kaysa sa anumang talumpati. Ang DND spokesperson ay tumitig sa tanawin ng walang masabi, ang kanyang mukha ay kulay abo. Lahat ng kasinungalingan at excuse na inihanda niya ay nagkadurog-durog sa harap ng mga sundalong iyon na tumayo sa katahimikan. Tahimik na pinanood ni General Valenzuela ang tanawin mula sa entablado. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanyang anak na si Sofia Valenzuela, na matatag na nakatayo sa gitna ng mga sundalong nakatayo. Ang kanyang nasunog na buhok ay kaawa-awa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng mas malakas kaysa kailanman. Tumango ng bahagya ang anak niya sa kanyang ama. Isang walang salita na tiwala na, nagtagumpay tayo. Hindi na nagsalita si General Valenzuela at ibinaba ang mikropono. Tapos na ang lahat. Ipinakita niya sa buong mundo ang katotohanan na ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang fighter jet o missile, kundi ang magkakasamang tapang ng mga inaapi. Ito ang sandali na ang isang maliit na bitak ay nagpabagsak sa buong malaking dam. Ang press conference ay tapos na, ngunit ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Ang bomba na inihagis ni General Valenzuela ay yumanig sa buong militar ng Pilipinas mula sa ugat nito. Ang tanawin ng 12-dosenang mga sundalo na tumayo sa katahimikan ay naging headline ng lahat ng balita na nagdulot ng galit sa buong bansa. Ang public opinion ay nagbago ng 100 degrees. Ang batikos laban sa pag-abuso sa kapangyarihan ni General Valenzuela ay naglaho, at ang pagbatikos sa DND na nagtatangkang itago ang kakila-kilabot na kawalang katarungan sa loob ng militar ay kumalat na parang apoy. Nag-utos ang Pangulo ng masusing investigasyon at isang Congressional Investigation Committee ang binuo sa Kongreso. Hindi lang si Sargento Reyes at Sargento Bautista, kundi pati na rin ang mga regimental commander at division commander na nagbulag-bulagan sa kanilang krimen ay inalis sa posisyon at sinimulan ang investigasyon ng military prosecutor. Nang umabot sa ganitong sitwasyon, sa wakas ay naramdaman na ni General Eduardo Dodds Zamora, ang Army Chief na nagmaniobra sa lahat, ang krisis. Hindi ito matatapos sa damage control. Kung patuloy nakakalat ang apoy, ang kanyang posisyon, at ang lahat ng power structure ng militar, ay maaaring gumuho. Hindi siya hahayaang matalo ng ganoon. Sa kalaliman ng gabi, sa Army Chief's Office, na matatagpuan sa pinakaloob na bahagi ng Army Headquarters.
Sa loob, na napapalibutan ng makapal na soundproof na pader, isang mabigat na katahimikan at usok ng dekalidad na sigar ang kumakalat. Si General Zamora ay nakaupo sa likod ng malaking desk, tahimik na nakatitig sa nagliliyab na dulo ng sigar sa dilim. Ang kanyang mukha ay hindi makita sa dilim, ngunit sa liwanag, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig na parang ahas. Antonio Valenzuela. Ang demonyong iyon na parang lason, bulong niya ng mahina. Minaliit niya si General Valenzuela. Akala niya ay nawala lang ito sa sarili dahil sa kanyang anak. Ngunit si General Valenzuela ay sumugal at binaligtad ang game laban sa buong militar na handang harapin ang kanyang sariling pagbagsak at nagtagumpay ang sugal na iyon. General, tinawag ninyo po ako? Tahimik na bumukas ang pinto at isang lalaki ang pumasok na parang anino. Si Coronel Miguel Migs de la Cruz, ang operations chief ng SOCOM at kanang kamay ni General Valenzuela. Siya ang pinakapinagkakatiwalaang subordinate ni General Valenzuela. Ngunit ngayon, tinalikuran niya ang kanyang master at yumuko sa harap ng ulo ng kalaban. Hindi lumingon si General Zamora at nagtanong, kumusta ang sitwasyon? Anong ginagawa ni Valenzuela ngayon? Nagulat si Coronel de la Cruz sa nanginginig na boses, inalis po siya sa lahat ng posisyon at naghihintay sa kanyang bahay. Mukhang naghihintay po siya sa summons ng military prosecutor. Wala pong kontak sa labas. Mukhang, magsalita ka ng tuwid. Nandito ka para magulat ng facts, hindi speculation. Ang boses ni General Zamora ay may malamig na talim. Patawad po. General. Wala pong unusual activity sa ngayon. Mabuti. Pinitpit ni General Zamora ang cigar sa ashtray, tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa labas, ang gabi ng DND headquarters ay nakalatag. Hindi mabilang na mga ilaw. Ang lalaking ito, na may hawak sa lahat ng iyon sa ilalim ng kanyang paa. Wala siyang balak na bitawan ang kapangyarihang ito. Kung magpapatuloy ito, matatapos tayong lahat. Kailangan nating ilihis ang tingin ng publiko sa isang bagay na mas malaki at mas shocking. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang baliw. Ang mga taga-Hilaga North, NPA, depending on context, but implying external threat ay magiging isang magandang dahilan. Namutla ang mukha ni Coronel de la Cruz. General, hindi po kaya. Hindi ako nagsasabing magsimula tayo ng digmaan. Sinasabi ko lang na gumawa tayo ng kaunting war scare atmosphere. Para ang mga tao ay walang oras para mag-alala tungkol sa ilang bulok na mansanas sa loob ng militar. Nilapitan niya si Coronel de la Cruz at hinawakan ang kanyang balikat. Ang pangalan ng operasyon ay Firestorm. Firestorm. Gusto ko iyan. Ang kanyang boses ay gumapang sa tainga ni Coronel de la Cruz na parang bulong ng ahas. Mayroon tayong isang saradong outpost na pinamamahalaan natin malapit sa demilitarized zone sa Central Luzon or a strategic location, hindi na ginagamit ng sinuman sa loob ng ilang taon. Itinuro niya ang isang malaking military operational map sa pader. Gamitin mo ang iyong autoridad at utusan ang iyong mga tao sa special forces na maglagay ng kaunting explosive doon. Gawin itong mukhang ang mga taga-Hilaga ang palihim na pumasok at naglagay nito. At itinuro niya ang isa pang lokasyon sa map kung saan matatagpuan ang artillery unit. Gayahin mo na ang isang shell na may maling coordinate ay accidentally ipinaputok mula sa artillery unit na ito. Siyempre, ang shell ay dapat na eksaktong bumagsak sa explosive na inilagay natin. Nakalimutan ni Coronel de la Cruz kung paano huminga. Ito ay isang kabaliwan, isang mapanganib na sugal gamit ang national security. General, masyadong mapanganib. Baka maging full-scale war ito. Tumahimik ka. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni General Zamora sa silid. Mapanganib? Mayroon bang mas mapanganib kaysa sa ulo ko na malapit ng maputol? Ito ay utos. Gawin mo lang ang sinasabi ko, kung magtagumpay ka, ipinapangako ko sa iyo ang posisyon na matagal mo nang gusto ang pagiging general. Ngunit kung maging failure ito, o kung ang planong ito ay lumabas kahit isang salita. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Coronel de la Cruz at bumulong ng nakakatakot. Ikaw, at ang iyong pamilya ay tahimik na maglalaho sa mundong ito. Huwag mong kalimutan kung sino ako. Ang buong katawan ni Coronel de la Cruz ay namanhid sa takot. Wala siyang pagpipilian. Tumawid na siya sa River of No Return. Masusunod po ang inyong utos. Pagkaraan ng ilang araw, sa madaling araw, isang tahimik na oras na kung saan ang lahat ng tao ay natutulog. Boom! Sa frontline area ng Central Luzon, isang malakas na putok ang umalingaunggaw. Kasabay ng putok, ang isang kolum ng pulang apoy at itim na usok ay umakyat sa himpapawid sa ibabaw ng saradong outpost. Agad, nagsimula ang breaking news competition ng lahat ng media outlet. Emergency breaking news. Mga kalaban, nagpaputok ng artileya sa frontline outpost. Alpha alert inilabas. Handa na sa agarang pagkilos. Pilipinas, nasa bingit ng digmaan. Tumitinding tensyon.
Ang lahat ng atensyon ng mundo ay agad na nalipat mula sa isyu ng pang-aapi sa militar patungo sa mas malaki at mas pangunahing takot ang external threat. Ang plano ni General Zamora ay tila nagtagumpay ng perpekto. Ang publiko ay nagsimulang magalit sa kalaban, hindi sa internal problem. May mga boses pa nga na bumabatikos sa mga taong bumabatikos sa militar, na nagsasabing ang lack of discipline ang nagdulot ng provocation na ito. Sa sandaling iyon, si General Valenzuela, na nanonood ng balita sa kanyang bahay, ay kumunot ang noo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa footage ng nasusunog na outpost sa TV screen. Ang mga reporter ay nag-uusap sa excited na boses tungkol sa kalupitan ng kalaban, ngunit sa kanyang mga mata, na lumabas sa battlefield sa loob ng ilang dekada, may nakita siyang kakaiba. Ang hugis ng explosion, ang kulay ng apoy, at higit sa lahat ang timing napaka-eksakto. Isang insidente na tila naghihintay lang sa sandali na ang militar ay nasa pinakamasamang krisis. Hindi ito provocation ng kalaban. Nagsimulang umugong ang warning sign sa kanyang isip. Maaaring ito ay isang malaking pagtatanghal na sinadya ng isang tao. Isang bagay ang kumislap sa kanyang isip na parang kidlat, ang kakaibang itim na usok na umaakyat mula sa lugar ng explosion. Nakita na niya ang usok na iyon dati. Sa isang kakilakilabot na alaala, bigla siyang tumayo. Tumakbo siya sa kanyang den at binuksan ang lumang bakal na cabinet na matagal nang sealed sa pinakaloob na bahagi. Sa loob ng cabinet, ang lahat ng lihim na operasyon na ginawa niya sa loob ng ilang dekada ay natutulog, puno ng alikabok. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang isang lumang folder sa pinakailalim. Sa cover ng folder ay nakasulat, Accident Investigation Report, 11 years. Ago, Special Forces Explosion. Binuksan niya ang folder ng nanginginig na kamay, kupas na mga larawan at siksik na mga report. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa larawan ng pinangyarihan. Ang training ground na nasira ng husto, at ang itim na usok na umaakyat sa likuran nito eksaktong katulad ng usok sa TV screen. Si General Valenzuela, na noon ay isang junior officer, ay sumali sa investigation committee. Nakahanap siya ng residu ng explosive na pinaghihinalaang defective part at nagbigay ng hinala na hindi ito simpleng training accident. Ngunit ang kanyang direct superior, na isang colonel noon, ay isinaisantabi ang kanyang report at mabilis na isinara ang kaso bilang simpleng safety accident dahil sa negligence. Wala na siyang magawa. Ang boses ng isang junior officer ay napakahina sa harap ng malaking organisasyon. At ang direct superior na iyon, na isinaisantabi ang kanyang report, at mabilis na tinakpan ang insidente. Ang kanyang pangalan ay Eduardo Zamora. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nag-ugnay sa kanyang isip. Hindi ito provocation ng kalaban. Konektado ito sa insidente, 15 taon na ang nakalipas. Ginawa ni General Zamora ang kakilakilabot na pagtatanghal na ito gamit ang parehong paraan at parehong materyales, 15 taon na ang nakalipas, upang takpan ang isang bagay, o upang iligtas ang kanyang sarili sa krisis. Ngunit paano? Paano nagawang planuhin at gawin ni General Zamora ang lahat ng ito ng mag-isa? Kailangan niya ng internal accomplice. Isang tao na familiar sa operasyon ng Special Forces at sa mga explosive. At ang tanging tao na pinakapinagkakatiwalaan at pinagsabihan niya ng lahat ng kanyang plano. Coronel Miguel de la Cruz. Isang nakakatakot na hinala ang gumapang sa kanyang likod. Hindi kaya? Hindi ito maaari. Siya ang tanging subordinate na maaari niyang ipagkatiwala ng kanyang buhay. Ako ito. Iimbestigahan mo ngayon din ang lahat ng kilos ni Coronel de la Cruz sa loob ng isang linggo. Off the record, walang makakaalam. At imbestigahan mo ulit ang defense contractor na gumawa ng military corruption noong insidente 15 taon na ang nakalipas. Ngayon na, nang ibinaba niya ang telepono, ang mga mata ni General Valenzuela ay namula sa nagliliyab na galit. Kung tama ang kanyang hinala, hindi lang ito problema ng paghihiganti para sa kanyang anak. Ito ang kanyang huling digmaan upang bigyan ng katarungan ang kanyang mga kasamahan na namatay ng walang sala 15 taon na ang nakalipas at upang bunutin ang ugat ng malaking kasamaan na kumakain sa bansa na nagtatago sa likod ng pangalan ng sundalo. Tinitigan niya ang dilim sa labas ng bintana. Zamora, pinatay mo ang aking mga kapatid ng 2 beses. Isang mababang ungol ang lumabas sa kanyang bibig na parang sigaw ng hayop. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Ang tunay na firestorm ay nagsisimula pa lamang. Hindi na kayang maghintay pa ni General Valenzuela. Ang summons ng military prosecutor at ang DND Disciplinary Committee ay wala na sa kanyang isip. Ang kalaban ngayon ay hindi na isang small-time na si Sargento Reyes. Si General Eduardo Zamora, ang Army Chief, na nakaupo sa pinakatuktok ng malaking piramid ng Philippine Army, at isang halimaw na gumagamit ng national security para sa kanyang sariling kapangyarihan. Sa isang tawag niya, ang kanyang pinakamamahal na mga dating subordinate ay nagsimulang kumilos na parang mga anino.
Sila ay isang secret unit na lumabas sa opisyal na military chain of command at nagbigay ng katapatan lamang sa isang tao, Aguila, si Antonio Valenzuela. Ang bansa ay tinalikuran ang kanilang commander, ngunit hindi nila tinalikuran ang kanilang alamat. Ang investigasyon ay mabilis at lihim. Sa loob lamang ng isang araw, ang mga hindi kapanipaniwalang impormasyon ay nagsimulang dumating sa encrypted personal email ni General Valenzuela. Ang unang report ay tungkol kay Coronel Miguel de la Cruz. Nanginginig ang kamay ni General Valenzuela habang binubuksan ang report. Pakiusap, wag sana. Ang kanyang huling human belief ay desperadong sumisigaw. Ngunit ang nilalaman na lumabas sa screen ay marahas na sumira sa kanyang huling pag-asa. Si Coronel de la Cruz ay nakipagkita ng palihim kay General Zamora ng ilang beses sa loob ng nakalipas na mga linggo. Ang mga pulong ay ginanap sa isang upscale condo sa Makati, hindi sa mga military facility. Bukod pa rito, isang gabi bago ang insidente ng outpost explosion, nag-utos siya ng unofficial night infiltration drill sa ilang subordinate niya, at ang drill location ay nakakagulat na malapit sa saradong outpost sa Central Luzon kung saan nangyari ang insidente. Traitor. Ang subordinate na pinagkatiwalaan niya ng lahat, na minahal niya na parang kapatid, ay sumaksak sa kanyang likod. Ipinikit ni General Valenzuela ang kanyang mga mata. Mas malalim kaysa sa galit, isang matinding pagtataksil ang nagpalamig sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ito ni Coronel de la Cruz. Mas mahalaga ba ang posisyon ng general kaysa sa brotherhood na kasama niya sa loob ng 10 taon? Pinigilan niya ang malamig na galit at binuksan ang pangalawang report. Ang pangalawang report ay tungkol sa kakilakilabot na explosion na pumatay sa Duobs na labala miyembro ng Special Forces 15 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga subordinate ay muling nag-imbestiga sa Daesung Precision, ang defense contractor na na-clear sa kaso dahil sa lack of evidence sa ilalim ng proteksyon ni General Zamora, at natagpuan nila ang decisive evidence. Ang presidente ng Daesung Precision, ang company na nag-supply ng defective fuse na naging sanhi ng insidente, ay nakakagulat na kapatid ni General Zamora. At pagkatapos ng insidente, ang Daesung Precision ay nakaligtas sa pagkabangkarote at sa halip ay lumago bilang isa sa pinakamalaking defense contractor ng Pilipinas, nanalo ng exclusive contract sa militar. Sa prosesong iyon, daan-daang milyong peso ang dumaloy sa dummy account ni General Zamora. Lahat ay naging malinaw. Ang insidente 15 taon na ang nakalipas ay hindi simpleng accident. Ito ay isang planadong pagpatay na ginawa ni General Zamora upang takpan ang military corruption, ginagawa ang kanyang mga subordinate bilang sakripisyo. Isinugal niya ang buhay ng 12 bata at may kakayahan na sundalo para sa kanyang yaman at kapangyarihan. At siya, si Antonio Valenzuela, ay halos nakaabot sa katotohanan, ngunit napilitang yumuko at manahimik sa harap ng kapangyarihan niya. Hinampas niya ang desk gamit ang kanyang kamao. Boom! Isang mapurol na tunog. Ang matibay na desk ay nabitak, at dugo ang dumaloy sa likod ng kanyang kamay. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Ang katotohanan ng pagkakasala na pumahirap sa kanya sa loob ng 15 taon ay ngayon lang lumabas, hindi lang niya nabigo na ilantad ang katotohanan. Siya ay isang accomplice na nagpalaya sa murderer kahit na nasa harap niya ito. At dahil sa pagkakasala na iyon, tinuruan niya ang kanyang anak na lumaban at huwag manahimik. Nais niya na mamuhay ang kanyang anak ng ibang buhay kaysa sa kanyang nakaraan. Ngunit ang turo na iyon ang naglagay sa kanyang anak sa panganib. Ang simula ng lahat ng trahedya ay ang sandali na siya ay nanahimik 15 taon na ang nakalipas. Tinitigan niya ang walang laman na hangin, hawak ang dumudugo niyang kamao. Wala nang luha na dumaloy sa kanyang mga mata. Lahat ng kalungkutan, pagtataksil, at pagkakasala ay naghalo, at sa wakas ay nag-ugnay sa isang emosyon, paghihiganti. Hindi lang paghihiganti para sa kanyang anak, paghihiganti para sa kelaba kapatid na namatay ng walang sala, 75 taon na ang nakalipas. At ang huling pagtubos upang makipagkasundo sa kanyang sarili sa nakaraan. Tumayo siya. At lumapit sa closet, inilabas niya ang isang itim na special battle dress na nakatago sa pinakaloob na bahagi. Ito ang damit na isinuot niya nang siya ay si Aguila, na gumagawa ng hindi mabilang na mga lihim na operasyon habang active duty. Walang insignia, walang name tag. Isang damit na ginawa lamang upang durugin ang puso ng kalaban sa dilim. Itinali niya ang isang malaking combat knife sa kanyang baywang. At mahigpit na hinigpitan ang sintas ng kanyang combat boots. Sa loob ng boot, may nakatagong huling dagger para sa emergency. Nang matapos niya ang lahat ng paghahanda, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay ang executive assistant na ipinadala ni General Zamora. General Valenzuela, gusto po kayong makita ni General Zamora ngayon din. Pakiusap, pumunta po kayo sa Chief's office. Dumating na. Naiintindihan ko. Pupunta ako. Malamig na sumagot si General Valenzuela at binaba ang telepono. Hindi niya ginamit ang kanyang kotse.
Sa halip, tumakas siya sa bahay sa ilalim ng dilim at sumakay sa likod ng motorsiklo ng kanyang subordinate na inutusan niyang maghintay. Brum! Ang itim na motorsiklo ay tumakbo sa lungsod na parang ghost. Ang kanyang destinasyon ay Army Headquarters, ang pinakaloob na bahagi ng lungga ng Tigre. Ang Army Headquarters ay natutulog sa ilalim ng matinding seguridad, ngunit para kay Aguila, ang anumang security line ay walang silbi. Alam niya ang lahat ng weak point at secret passageway ng gusaling ito noong siya ay active duty pa. Sa tulong ng kanyang subordinate, umakyat siya sa panlabas na pader kung saan mahina ang security at tahimik na pumasok sa loob ng gusali sa pamamagitan ng air duct. Gumalaw siya sa dilim na parang leopard. Lumabas siya sa mga CCTV at hinulaan ang kilos ng mga patrol guard, umakyat siya ng palapag-palapag. Sa wakas, nakarating siya sa pasilyo kung saan matatagpuan ang Army Chief's office. Sa dulo ng pasilyo, sa harap ng mabigat na pinto, 2 armed military police ang nagbabantay ng mahigpit. Nagtago siya sa dilim at naghintay. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit ang isa pang grupo ng military police para sa shift change. Sa sandaling iyon, nang ang mga mata ng mga military police ay nakatuon sa shift change team, ang katawan ni General Valenzuela ay tumalon palabas. Swoosh! Ang kanyang galaw ay walang tunog. Mabilis siyang lumapit sa likod ng mga military police at eksaktong tumama sa carotid artery sa leeg. Kasabay ng isang maikling ungol, ang 2 malalaking military police ay tahimik na bumagsak sa sahig. Kinaladkad niya ang mga unconscious military police sa dilim sa sulok ng pasilyo. Wala nang pumipigil sa kanya. Tumayo siya sa harap ng malaking pinto ng Army Chief's office. Hindi siya kumatok. Sa halip, inilabas niya ang combat knife sa kanyang baywang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali. Sa kanyang isip, ang mga mukha ng 12 kasamahan na naglaho sa apoy, 15 taon na ang nakalipas ay nag-flash. At ang mukha ng kanyang anak na umiiyak habang ang kanyang buhok ay nasusunog ay lumabas. Nang muli siyang nagbukas ng mata, ang kanyang mga mata ay hindi na mga mata ng tao. Siya ay ang perpektong incarnation ng paghihiganti na bumalik para sa parusa. Boom! Sinipa niya ang pinto. Ang mabigat na pinto ay bumukas ng malakas, nabasag ang hinge, at hinarap niya ang kanyang huling target. Si General Zamora, na nakaupo sa likod ng malaking desk, ay tumalon mula sa kanyang upuan nang makita ang anyo ni General Valenzuela na lumabas mula sa nabasag na pinto. Ang kanyang mukha ay may shock at hindi maitago na galit. Valenzuela, paano mo nagawa iyan? Nasaan ka ba? Anong ginagawa mo rito? Sa tabi niya, si Coronel de la Cruz ay nakatayo na ang mukha ay putlang-putla. Binaliwala sila ni General Valenzuela. Ibinato niya ang combat knife na hawak niya sa desk. Clang! Ang knife ay bumaon ng malalim sa desk. At inilabas niya ang isang luma at kupas na folder mula sa loob ng kanyang damit at itinapon sa mukha ni General Zamora. 15 taon na ang nakalipas, pinatay mo ang aking mga kapatid. Ang folder ay bumagsak sa paanan ni General Zamora, at ang mga kakilakilabot na larawan ng insidente 17 na taon na ang nakalipas ay kumalat. At ngayon, kukunin ko ang bayad. Ang kanyang boses ay parang sentensiya ng kamatayan na umalingaw mula sa pinakamalalim na hukay ng impyerno, kasama ang napakamahal na interest. Ang huling labanan ay nagsimula na. Nawala ang kulay sa mukha ni General Zamora, ang mga nakakalat na larawan ng insidente 15 taon na ang nakalipas. Iyon ang kanyang pinakamaruming lihim na inakala niyang mailibing na niya ng walang hanggan. Sandali siyang natigilan, ngunit ang kayabangan ng pagiging Army Chief ng Pilipinas ay muling bumalot sa kanyang mukha. Nababaliw ka na, Valenzuela. Nasaan ka ba? Ano ang ginagawa mo sa gabi? Ito ay isang malinaw na insubordination at pagtataksil. Kuhanin ninyo siya. Dalhin ninyo siya. Sumigaw siya, ngunit walang sagot mula sa labas ng pinto. Ang mga military police na nagbabantay sa pasilyo ay tahimik nang inalis ni General Valenzuela. Ang mga mata ni General Zamora ay nanginginig sa pag-aalala. Tinitigan niya si Coronel de la Cruz, na nanginginig at putlang-putla sa tabi niya. Coronel de la Cruz, anong ginagawa mo? Pigilan mo siya. Si Coronel de la Cruz ay halos umiiyak habang nakatingin kina General Valenzuela at General Zamora. Hinawakan niya ang hawakan ng pistol sa kanyang baywang, ngunit hindi niya ito makuha. Ang lalaking nasa harap niya ay ang mentor at parang kapatid na nagturo sa kanya ng lahat ng combat skills sa loob ng maraming taon. Hindi man lang tiningnan ni General Valenzuela si Coronel de la Cruz. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay General Zamora, ang kanyang pangunahing kalaban. Walang silbi na ilabas mo ang traidor. Zamora, ikaw at ako lang ang dapat magtapos nito ngayon. Sa salita ni General Valenzuela, tuluyang binitawan ni Coronel de la Cruz ang hawakan ng pistol at yumuko. Ang kanyang pagtataksil ay walang binago sa huli.
Nang bumalik ang sitwasyon laban sa kanya, binuksan ni General Zamora ang drawer ng desk at kinuha ang kanyang pistol. Hawak ang nanginginig na kamay, itinutok niya ang baril kay General Valenzuela. Huwag kang lumapit. Kung gagalaw ka pa ng isang hakbang, babarilin na talaga kita. Ngunit ngumisi lang si General Valenzuela sa kanyang banta. Barilin mo, sa tingin mo ba may lakas ng loob ang isang basura na tulad mo para hilahin ang trigger? Ang tanging alam mong gawin ay magtago sa likod ng mga walang kapangyarihan na subordinate bilang shield. Dahan-dahan siyang nagsimulang lumapit kay General Zamora, walang pag-aalinlangan sa kanyang mga galaw. 15 taon na ang nakalipas, saan ka noong ang aking mga kapatid ay namatay sa apoy? Nagbibilang ka siguro ng maruming pera na nakuha mo sa buhay nila, isang hakbang. Nasaan ka noong sinunog ng mga hayop na ginawa mo ang buhok ng anak ko? Nagpaplano ka siguro ng conspiracy para takpan ang lahat. Isa pang hakbang. Habang papalapit siya, si General Zamora ay umatras dahil sa matinding takot. Ang kanyang likod ay nasa malamig na pader na. Wala nang takasan. H, huwag kang lumapit, babarilin ko, B, babarilin ko. Si General Zamora ay pumikit sa takot at hinila ang trigger. Bang! 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 3 putok ang umalingaw sa chief's office, ngunit ang mga bala ay pumitik sa pader sa likod ni General Valenzuela. Nang matapos ang putok, si General Valenzuela ay nasa harap na mismo ni General Zamora. Ang kanyang mga mata ay puno ng lantad na paghamak. Iyan lang ba? Sinunggaban niya ang nanginginig na pulso ni General Zamora. At agad na sinira ito, udodot, isang kakilakilabot na tunog. Sumigaw si General Zamora sa sakit at nabitawan ang baril. Ag! Hinawakan ni General Valenzuela ang leg ni General Zamora at itinulak siya sa pader. Boom! Tumama ang likod ni General Zamora sa pader. Ngayon, magsisimula na talaga. Sa sandaling iyon, ginamit ni General Zamora ang kanyang huling lakas at kinuha ang isang mabigat na crystal paperweight mula sa desk at pinukpok ito sa ulo ni General Valenzuela. Pok! Isang mapurol na tunog. Agad na inilagan ni General Valenzuela ang atake, ngunit ang gilid ng paperweight ay humaplos sa kanyang kaliwang temple. Dugo ang dumaloy mula sa napunit na balat, humaharang sa kanyang paningin. Arg! Habang si General Valenzuela ay sandaling natigilan, itinulak siya ni General Zamora at tumakbo patungo sa panic button sa sulok ng office. Hindi ako mamamatay ng ganoon. Ngunit si General Valenzuela ay mas mabilis. Inagaw niya ang kanyang combat knife na nakabaon sa desk. At walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang knife patungo sa likod ni General Zamora na tumatakbo patungo sa panic button. Ang knife ay lumipad sa hangin ng may matalas na tunog. Ngunit dahil sa desperadong pag-iwas ni General Zamora, ang knife ay dumaan sa likod niya at bumaon sa pader. Ginamit ni General Zamora ang pagkakataong iyon at sa wakas ay inabot ang kamay niya sa panic button. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pinto ng office ay sabay-sabay na bumukas at ang mga armed military police ay dumagsa sa loob na parang avalanche. Ang kanilang mga kamay ay may hawak na K2 rifles at 12-dosenang pulang laser pointer ang sabay-sabay na nakatutok sa puso ni General Valenzuela. Huwag kang gumalaw. Kung gagalaw ka, babarilin kita. Umalingaw-ngaw ang matalas na sigaw ng military police commander. Binaligtad ang sitwasyon. Si General Valenzuela ay ganap na napapalibutan ng 12-dosenang armed troops. Sa wakas ay huminga ng maluwag si General Zamora at tumawa ng parang baliw. Hahaha. Tapos ka na, Valenzuela, matatapos ka na rito. Ikaw ay itatala sa kasaysayan bilang isang traidor na pumasok sa chief's office at nagtangkang patayin ang chief. Sumigaw siya sa military police commander, bakit kayo nakatayo lang? Barilin ninyo siya. Patayin ninyo siya. Nag-alinlangan ang mga military police. Ang taong nasa harap nila ay si Antonio Valenzuela, ang buhay na alamat na agila, na kanilang iginagalang sa buong buhay nila. Hindi nila magawang hilahin ang trigger. Nabaliw na ba kayo? Hindi ninyo ba naririnig ang utos ko? Barilin, galit na sumigaw si General Zamora. Si General Valenzuela ay tumayo ng hindi gumagalaw. Dugo pa rin ang dumadaloy sa kanyang temple. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at pinunit ang itaas na bahagi ng kanyang battle dress. Ang kanyang dibdib ay lumabas. Barilin ninyo. Sinabi niya ng mahina. Tingnan natin kung ang inyong bala ay makakabasag sa katotohanan. Ang kanyang mga mata ay hindi nanginginig. Mukhang hindi siya natatakot sa kamatayan dahil sa kanyang napakalaking presensiya, umatras ang mga military police. Sa sandaling iyon, kinuha ni General Zamora ang kanyang pistol na nahulog sa sahig. Nagpasya siyang tapusin si General Valenzuela gamit ang sarili niyang kamay. Kung hindi ninyo siya kayang barilin, ako na ang gagawa. Palihim siyang lumapit sa likod ni General Valenzuela at itinutok ang baril sa kanyang puso. Ang lahat ay tila slow motion. Ang ilang military police na nakakita sa baril ay sumigaw sa gulat, General, huwag. Ngunit huli na. Bang!
Ang huling putok ay pumuno sa office. Ang pulang dugo ay sumambulat mula sa dibdib ni General Valenzuela na parang fountain. Ang kanyang katawan ay natumba. Ang apoy sa kanyang mga mata ay tila dahan-dahang namamatay. Cough! Lumuhod siya. Ang kanyang paningin ay lumabo. Ngumiti si General Zamora nang may tiwala sa tagumpay. Tapos na. Sa wakas. Ngunit hindi niya alam. May huling dagger na palaging nakatago kay Aguila. Ginamit ni General Valenzuela ang lahat ng kanyang natitirang lakas bago siya bumagsak. Inilabas niya ang huling dagger na nakatago sa kanyang boot. At ginawa ang kanyang bumabagsak na katawan bilang momentum. Mabilis niyang inihagis ang dagger patungo kay General Zamora na nasa likod niya. Iyon ay ang kanyang huling lakas at ang kanyang 15 taong galit sa isang full power strike, whoosh. Ang dagger ay lumipad ng eksakto at tumagos sa likod ng kanang kamay ni General Zamora, ang kamay na may hawak ng baril. Ag! Ang kamay ni General Zamora, kasama ang pistol, ay bumaon sa pader gamit ang dagger. Parang si Jesus na ipinako sa krus, ang kanyang kamay ng kasamaan ay napin sa pader. Kasabay nito, ang mga bintana ng office ay sabay-sabay na nabasag, at ang mga anino na nakasuot ng itim na battle dress ay dumagsa sa loob kasama ng flashbang. Ang Light Reaction Regiment. Iyon ang huling utos ni General Valenzuela bago siya dumating dito. Arestuhin ang chief. Ang mga miyembro ng LRR ay kumilos ng mabilis at pinigilan si General Zamora, na sumisigaw, ang kamay ay nakabaon sa pader. Ang lahat ay tapos na. Si General Valenzuela ay bumagsak sa sahig, dumudugo. Ang kanyang paningin ay tuluyan ng naging dilim. Ngunit sa kanyang tainga, tila naririnig niya ang mahinang boses ng kanyang mga kasamahan na namatay 11 taon na ang nakalipas. Salamat, Tonyo. Maaari na kaming magpahinga ngayon. Isang napakamahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa wakas, tinapos na niya ang kanyang mahaba at matinding digmaan. Bago tuluyang mawala ang kanyang kamalayan sa dilim, naalaala niya ang mukha ng kanyang anak na si Sofia. At ang mundo ni Aguila ay napuno ng ganap na katahimikan. Ang bagyo ay lumipas. Bagaman ang bala ay tumagos sa kanyang clavicle at bahagyang nakasira sa kanyang baga, hindi namatay si General Valenzuela. Nagbalik siya ng parang himala mula sa bingit ng impyerno. Ngunit hindi na siya maaaring manatili bilang ang maalamat na Aguila. Ang kanyang katawan ay nagdusa ng hindi na mababawing pinsala at kailangan niyang umasa sa wheelchair sa buong buhay niya. Sa huli, umalis siya sa militar, nag-iwan ng hindi mabilang na mga alamat. Ang kanyang sakripisyo ay hindi nag-aksaya. Ang katotohanan na inilantad niya, isinusugal ang kanyang buhay, ay nagdulot ng pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas. Ang ugat ng lahat ng korupsyon sa militar, na pinamumunuan ni General Eduardo Zamora, ay nabunot. Ang katotohanan ng trahedya 50 taon na ang nakalipas ay sa wakas ay nalantad, at ang mga kaluluwa ng dalawa binamatay ay nabawi ang kanilang karangalan. Si Coronel Miguel de la Cruz ay tinanggal sa militar ng walang karangalan at humarap sa batas dahil sa kanyang pagtataksil. At si Sargento Reyes, Sargento Bautista, at ang lahat ng salarin ay nagbabayad ng kanilang kasalanan sa malamig na selda ng military prison. Ang militar ng Pilipinas ay nabigyan ng pagkakataon na putulin ang bulok na bahagi at magsimula ng masakit na bagong simula dahil sa matinding laban ng isang lalaki. At lumipas ang isang taon. Ito ay isang maliwanag na umaga ng tagsibol, kung kailan ginanap ang graduation and commissioning ceremony ng Philippine Military Academy, PMA. Ang plaza ay puno ng kabataan at pag-asa. Ang puting uniforme ng mga kadet na nagiging officer ay nagniningning sa ilaw ng araw. Ang sword na nakakabit sa kanilang baywang ay tila isang malamig na panata na ipagtanggol ang bayan. Para sa commencement speech ng graduating class, isang batang babae na kadet ang umakyat sa entablado. Ang kanyang maikling gupit ay nanatili, ngunit ang kanyang anyo ay hindi na anyo ng isang takot na trainee. Ang kanyang labi ay mahigpit, ang kanyang mga mata ay matapang, na walang anumang takot. Siya si Teniente Segundo Sofia Valenzuela. Tumayo siya sa harap ng podium at tahimik na tumingin sa hindi mabilang na tao sa plaza, at sa halip na ang inihandang manuscript, inilabas niya ang kwento sa kanyang puso. Ang kanyang matatag at malakas na boses ay umalingaw-ngaw sa buong plaza sa pamamagitan ng loudspeaker. Hindi niya itinago ang kanyang nakaraan. Ako ay biktima ng kakila-kilabot na karahasan sa loob ng organisasyong ito, 1 taon na ang nakalipas. Ang aking katawan at isip ay may mga sugat na hindi mabubura. Sa isang pagkakataon, kinamuhian ko ang sugat na iyon at ikinahiya ko ito. Huminto siya sandali at hinaplos ang manipis na peklat sa kanyang temple. Ngunit itinuro sa akin ng aking ama, ang sugat ay hindi marka ng pagkatalo. Ito ay ang medalya ng tapang na nagpapatunay kung gaano tayo katindi lumaban, at isang mapa ng aral upang hindi na ulitin ang parehong pagkakamali. Ang kanyang tingin ay napunta sa kanyang mga kasamahan. Ang bigat ng uniforme na isinusuot natin ngayon ay hindi lang para sa personal na karangalan.
Ito ay ang bigat ng responsibilidad na siguraduhin na walang sinuman, lalo na ang mas mahina, ang maiiwan na mag-isa sa harap ng kawalang katarungan. Huwag ninyong balewalain ang sugat, huwag kayong manahimik sa harap ng kawalang katarungan. Iyan ang tunay na kahulugan ng pamana na iniwan ng aking ama, isinusugal ang kanyang lahat. Nang matapos ang kanyang talumpati, isang malakas na palakpak ang sumambulat. Sa isang sulok ng plaza, sa ilalim ng malaking puno, isang lalaki ang nakaupo sa wheelchair, tahimik na pinapanood ang lahat ng tanawin. Ang isang lumang kumot ay nakatakip sa kanyang binti, at may manipis na peklat sa kanyang temple. Hindi siya pumalakpak. Tahimik lang siyang nakatingin sa kanyang anak na nagbigay ng matapang na salute sa entablado. Wala nang galit, kalungkutan, o pagkakasala sa kanyang mga mata. Sa kanyang tingin, ang kanyang anak ay hindi na ang mahina na bata na kailangan niyang protektahan. Siya ang matatag na tagapagmana na magpapatuloy sa pamana ng kanyang ama upang gumawa ng mas makatarungang militar. Isang payapang ngiti ang sumilay sa labi ni General Valenzuela. Ang kanyang dugo at sakripisyo ay hindi wakas. Ito ay isang binhi para sa bagong simula. At ngayon, ang binhi na iyon ay matatag na nakabaon sa kamay ng kanyang anak at gagawa ng isang malaking gubat. Ang digmaan ni Aguila ay tapos na, ngunit ang kanyang pamana ay nagsisimula pa lamang. Ang isang lalagyan ng adobo na niyapakan ay naging dahilan ng isang ama na isinusugal ang kanyang lahat upang ipagtanggol ang kanyang anak at harapin ang kanyang nakaraan. Nagtagumpay siya, ngunit nagbayad ng isang mabigat na presyo. Sa inyong palagay, sulit ba ang kanyang huling sakripisyo? At ang pamana ba na iniwan niya sa kanyang anak ay may sapat na lakas upang baguhin ang malaking sistema? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba.